Isang baso ng malamig na tubig ang tumama sa aking muka, kasabay ng mga salitang mas matalas pa sa kutsil. Basura ang pinagmulan mo, Ana, at hinding-hindi ka magiging karapat-dapat sa anak ko. Sa marangyang mansyong ito, ang danggal ng tatay kong taxi driver ay tinapakan ng kanilang ginto. Ngunit sa likod ng aking pananahimik, isang imperyo ang naghihintay sa aking kumpas. Tapos na ang oras ng pagtitiis. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang apoy? Sino nga ba ang tunay na hari sa kalsadang kanilang nilalakaran? Ano ba, Ana? Huwag mong hahawakan ng suit ni Marco. Baka mahawaan ng amoy ng taxi niyo ang mamahaling tela na yan. Ang boses ni Doña Remedios ay parang latigo na humagupit sa katahimikan ng silid. Matatalas ang bawat salita, tila mga bubog na pilit ibinabaon sa pandinig ni Ana. Sa mga sandaling yon, hawak ni Ana ang plansa. Maingat na inaalis ang bawat kunot sa mamahaling tuxedo na isusuot ni Marco para sa isang business gala. Kanina pa siyang 4:00 ng madaling araw gising. Amoy luya at asim ng sinigang ang kanyang mga kamay dahil siya mismo ang nagganda ng paboritong almusal ng kanyang fiancé. Tiniis niya ang init ng plansa at ang pagod sa kanyang mga binti. Ang tanging nasa isip ay ang masuklian ng ngiti ang lahat ng kanyang pagsisikap para sa pamilyang pinangarap niyang kabilangan. Dahan-dahang binitiwan ni Ana ang plansa. Ang tunog ng bakal na tumama sa patungan nito ay umalingaw-naw, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Lumingon siya at nakita ang kanyang biyenan na nakatayo sa pintuan, suot ang isang marang, yang sutla na abot hanggang sahig, habang ang mukha ay nakangiwi sa pandidiri. Doña Remedios, malinis po ang mga kamay ko. Naghugas po ako bago ko hawakan ang gamit ni Marco. Mahinang sagot ni Ana, habang pilit na pinatitigas ang kanyang tinig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ng matanda. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay puno ng otoridad at panghahamak. Kahit 1,000 beses ka pang maghugas ng sabon, Ana, hindi mo maaalis ang amoy ng usok at grasa nga dala-dala mo mula sa tatay mo. Look at you. You look like a maid trying to play princess. Huwag mong isipin na dahil lang sa singsing na yan ay kapantay mo na kami. Sa mata ko, isa ka lang basura na pilit isinisiksik ang sarili sa isang palasyong hindi para sa'yo. Nanigas ang buong katawan ni Ana. Naramdaman niya ang pamumuo ng init sa kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinigil ang pagtulo ng luha. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng babaeng walang ibang ginawa, kundi maliitin siya mula nung unang araw na pumasok siya sa pamamahay na yon. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutusok ng libu-libong karayong, at ang bawat hininga ay nagiging mabigat na pasanin. Eksaktong sa sandaling iyon ay pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, ngunit agad itong nagbago nang makita ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ma, ano na naman ba ito? Can't we just have a peaceful morning? Tanong ni Marco, sabay lapit kay Ana at humawak sa balikat nito. Ngunit ang hawak niya ay walang init. Tila ba ginagawa lamang niya ito dahil sa obligasyon? I'm just reminding her of her place, Marco. Look at her! Gusto mo bang mapahiya sa gala mamaya dahil amoy garahe ang fiancé mo? Bakit pa hindi mo na lang isama si Clara? She's more suited for this event. Sagot ni Doña Remedios, sabay irap. Marco, tawag ni Ana sa kanyang kasintahan, naghahanap ng kakampi, naghihintay ng kahit isang salita na magtatanggol sa kanyang danggal. Ngunit umiwas ng tingin si Marco. Ana, maybe Mom is right. Sumunod ka na lang muna sa gusto niya. Magpalit ka na lang ng damit at hayaan mo na ang mga maid ang gumawa niyan. Ayoko lang ng gulo. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malamig na tubig na ibinuho sa nag-aapoy na damdamin ni Ana. Ang lalaking pinang-akuan siyang poprotektahan sa lahat ng unos ay siya mismong nagtulak sa kanya sa gitna ng baha ng kahihiyan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila isang kristal na nahulog sa semento. Nagkapira-piraso, hindi na muling mabubuo. Biglang nabulabog ang lahat nang tumunog ang cellphone ni Ana sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ng kanyang ama, si Mang Tomas, ang kumikislap sa screen. Sa kabilang linya, hindi ang boses ng kanyang ama ang narinig niya, kundi ang boses ng isang estrangero na puno ng pag-aalala. Hello? Anak ba ito ni Mang Tomas?
Ma'am, ang tatay niyo po inatik sa puso habang nagmamaneho. May isang pasahero daw po kasi na huling sumakay sa kanya na sobrang ng insulto at hindi nagbayad ng pasahe. Sabi ng mga nakakita, itinapon pa daw po sa mukha ng tatay niyo ang barya bago siya iniwan sa kalsada. Nanlamig ang buong pagkatao ni Ana. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang pandinig ay tila napuno ng ingay ng malalakas na hampas ng alon. Napatingin siya kay Doña Remedios, na sa mga sandaling yon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Walang kaalam-alam sa trahedya yung idinulot niya. Isang pirasong papel ang nakita ni Ana sa bag ni Doña Remedios na bahagyang nakabukas. Isang resibo mula sa isang taxi service na may petsa at oras na tugmang-tugma sa huling biyahe ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ospital, habang ang babaeng nasa harap niya ay nagdiriwang sa gitna ng karangyaan na kinuha mula sa pawis at tugo ng mga taong tulad ni Mang Tomas. Napako si Ana sa kanyang kinatatayuan. Ang tuxedo na hawak niya ay dahan-dahang ninitas sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang boses ng kanyang puso na sumisigaw sa gitna ng kawalan. Gaano pa ba karaming sakit ang kailangang tiisin ng isang pusong? Wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal at magsilbi? Hanggang kailan mananatiling tahimik ang isang anak habang ang tanging kayamanang meron siya, ang kanyang ama, ay unti-unting kinukuha ng tadhana. Tumalikod si Ana at dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat patak ng kanyang luha na tumatama sa sahig ay tila isang sumpa na nagsasabing, tapos na ang oras ng pagtitiis. Paglabas niya ng gate ng mansyon, ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang nagdadalam, hating kaluluwa. Tinignan niya ang kanyang cellphone at nanginginig na tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi dinedal. It's me, Ana. Ready the car. Susunduin ko ang tatay. And tell the legal team, prepare the papers for Imperio Group. It's time to settle the debts. Matatapos ba ang gabi na ito na buhay pa ang kanyang ama o ang tanging maiiwan na lamang sa kanya ay ang put na magiging mitsa ng pagbagsak ng lahat? Ang bawat patak ng gamot mula sa swero ay tila isang mabigat na buntong hininga ng tadhana sa loob ng malamig na silid ng ospital. Pinagmasdan ni Ana ang mga kamay ng kanyang ama, mga kamay na puno ng kalyo, maitim ang mga kuko dahil sa pag-aayos ng makina ng taxi, at nanginginig pa rin sa ilalim ng puting kumot. Ito ang mga kamay na nagtaguyod sa kanya. Ang mga kamay na ni minsan ay hindi naghangad ng yaman, tanging danggal lamang ang ipinamana. Patawad, itay, pulong ni Ana, habang hinahaplos ang magaspang na balat ni Mang Tomas. Patawad dahil naging mahina ako. Patawad dahil pinili kong manahimik. Sa gitna ng katahimikan, tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Nakikita niya ang kanyang lolo Samuel sa kanyang huling hantungan, ang pundasyon ng Imperio Group. Ang silid ay amoy, mamahaling tabako at lumang libro, isang mundong malayo sa amoy ng gasolina at aspaltong kinalakihan ni Ana sa piling ng kanyang ama. Ana, apo. Mahina ang boses ng matanda, ngunit puno ng otoridad. Anyaman ay isang sumpa kung hindi mo alam kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ipinapamano ko sa iyo ang lahat, ngunit may isang hiling ako. Mamuhay ka ng 1 taon bilang isang ordinaryong tao. Huwag mong gamitin ang pangalang imperyo. Hanapin mo ang pusong titingin sa iyo ng walang kinang ng ginto sa kanyang mga mata. Iyon ang dahilan ng lahat. Ang pagtatago, ang pagtitiis sa mansyon ni Marco, ang paglunok ng bawat pang-iinsulto ni Doña Remedios. Akala ni Ana ay nahanap na niya ang lalaking iyon kay Marco, ngunit ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng ospital ay tila nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ni Marco ay kasing rupok ng bahay na gawa sa baraha. Nagising ang diwa ni Ana nang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, bakas ang pagod sa kanyang muka, ngunit sa likod niya ay isang babaeng tila isang rosas na gawa sa kristal, si Clara. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng gamot sa silid,
isang pambabastos sa payapang pagtulog ng kanyang ama. "Ana, kumusta ang tito?" tanong ni Marco. Akmang lalapit siya, ngunit agad siyang pinigilan ng isang matalim na tingin mula kay Ana. "He's stable, Marco. Pero kailangan niya ng katahimikan." Maikli at malamig na sagot ni Ana. "Look, Ana," singit ni Clara. Ang kanyang boses ay tila huni ng ibon na may nakatagong lason. "Marco told me what happened. It's so tragic. Kaya naman nagdala ako ng kaunting tulon. This is a check for the hospital bills. Ayaw naman naming mahirapan ka, lalo na't alam naming wala kayong sapat na ipon para sa ganitong kalaking gastos." Inabot ni Clara ang isang pirasong papel. Sa paningin ni Ana, ang checking yon ay hindi tulong. Ito ay isang sampal, isang paraan upang ipakita na siya ay nananatiling alipin ng kanilang pera. "Hindi namin kailangan ang pera niyo, Clara. Mas mabuting umalis na kayo," sabi ni Ana. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay may lalim na ngayon. Isang otoridad na tila pamilyar ngunit hindi mawari ni Marco. "Ana, huwag ka namang mapagmataas. Mom is really worried, and Clara is just being kind." Pilit na paliwanag ni Marco. "Please, tanggapin mo na ito para hindi na tayo magtalo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ana. Kinuha niya ang tseke, tiningnan ito sandali, at pagkatapos ay dahan-dahang pinunit sa harap ng kanilang mga mata. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila ang natitirang respeto niya para kay Marco. "Ang dangal ng tatay ko ay hindi mabibili ng kahit anong halaga ng pera na galing sa inyo," deklara ni Ana. "Marco, umalis na kayo. At sabihin mo sa nanay mo, ang bawat barya na itinapon niya sa mukha ng tatay ko ay babalik sa kanya ng may kasamang interes." Napakunot ang noo ni Clara. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Ana. Noong paalis na sila, napansin ni Clara ang isang itim na folder na nakapatong sa gilid ng higaan ni Mang Tomas. Bahagya itong nakabukas at nakita niya ang isang gold seal, isang tatak na taking ang mga pinakamataas na opisyal lamang ng Imperyo Group ang mayroon. "Wait, Marco?" bulong ni Clara habang hinihila ang kasintahan palabas. "Bakit may dokumento ng Imperyo Group ang tatay ni Ana?" Lumingon si Marco. Ngunit huli na dahil naisara na ni Ana ang pinto. Sa loob ng silid, hinawakan ni Ana ang kanyang satellite phone. Ang kanginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang bakal na paninindigan. "This is Ana Imperio. Activate the first phase of the acquisition. Gusto kong mawala ang lahat ng kontrata ng pamilya ni Marco sa loob ng 24 na oras. At siguraduhin niyo na malalaman ni Doña Remedios na ang perang inaasahan niya ay naging abona." Habang nakatingin si Ana sa maputlang mukha ng kanyang ama, isang tanong ang patuloy na umuukilkil sa kanyang isipan. Sapat na nga ba ang pagbawi sa yaman upang pagbayarin ang mga taong kumuha ng kapayapaan ng kanyang mahal sa buhay? Ang kaba sa dibdib ni Clara ay hindi napawi. Habang naglalakad sila sa hallway ng ospital, isang figura ang nakita niyang yumuyuko kay Ana sa di kalayuan, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na nakikita lamang niya sa telebisyon bilang vice-presidente ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sino nga ba talaga ang babaeng inakala nilang alipin? Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Ana. Madilim ang mga ulap at walang tigil ang pagbuhos ng ulan na tila mga maliliit na karayom na tumatama sa bawat sulok ng mansyong dati ay itinuturing niyang tahanan. Ngunit sa loob ng bakuran ni Marco, mas matindi ang bagyong namumuo. Kahit hindi pa lubos na magaling, pinilit ni Mang Tomas na pumunta sa mansyon. Dala niya ang mga huling gamit ni Ana na naiwan sa silid nito at isang munting pag-asa na baka sa huling pagkakataon ay magkaayos ang lahat. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi pagtanggap, kundi ang malupit na titig ni Doña Remedios. "Linisin mo ang mga gulong ng sasakyang yan, Tomas," utos ni Doña Remedios. Habang nakatayo sa ilalim ng malawak na veranda, hawak ang isang baso ng mamahaling wine. "Masyadong maraming putik. Ayaw kong makita ang dumi ng kalsada sa aking garahe bago dumating ang mga bisita para sa engagement party ni Marco at Clara." "Ma'am, pasensya na po. Medyo masama pa po ang pakiramdam ko."
Mahinang pakiusap ni Mang Tomas. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang manipis na jacket ay basang-basa na ng ulan. Narito lang po ako para ibigay ang mga gamit ng anak ko. Wala akong pakialam, singhal ng matanda. Ang pagpunta mo rito ay isang istorbo at dahil nandito ka na rin lang, magtrabaho ka. Bayad yan sa lahat ng sakit ng unarmed ibinigay ng anak mo sa pamilya namin. Isipin mo na lang na ito ang huling serbisyo mo bago ka namin tuluyang burahin sa buhay namin. Sa kabilang panig ng harden, lula ng isang itim na sasakyan, nakatingin si Ana. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa leather na upuan ng sasakyan. Ang bawat pagpahid ng kanyang ama sa maruming gulong, habang nakaluhod sa putikan sa ilalim ng malakas na ulan, ay tila isang kutsilyong humahati sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang bumaba, gusto niyang sumigaw, ngunit alam niyang kailangan niyang maghintay para sa tamang sandali ng paniningil. Eksaktong lumabas si Marco mula sa pinto, suot ang isang mamahaling Amerikana. Nakita niya ang matanda na nanginginig sa ginaw habang pilit na sinusunod ang utos ng kanyang ina. Ma, ano ba yan? Bakit hinahayaan mong gawin yan ni Mang Tomas? Tanong ni Marco, ngunit walang sapat na tapang sa kanyang tinig. Hindi siya humakbang patungo sa matanda para tulungan itong tumayo. He insisted, Marco. Pagsisinungaling ni Doña Remedios, sabay ning iti ng mapait. Sabi niya, gusto raw niyang humingi ng tawad sa lahat ng naging pagkukulang nila. Hayaan mo siya. Para matuto siyang ang mga taong nasa ibaba ay dapat marunong lumingon sa mga taong nasa itaas. Tumingin si Marco kay Mang Tomas at pagkatapos ay sa ulan. Sa halip na lumabas at kumuha ng payong para sa matanda, mas pinili niyang ayusin ang kanyang korbata sa harap ng salamin. Bilisan mo na lang dyan, Mang Tomas. Baka lalo ka magkasakit. Iyon ang huling hantungan ng natitirang pag-ibig ni Ana para kay Marco. Ang makitang hinahayaan ng lalaking minahal niya na tratuhin ang kanyang ama na parang isang basahan sa kalsada ay sapat na upang tuluyang mamatay ang lahat ng magagandang alaala. Dahan-dahang ibinaba ni Ana ang bintana ng kanyang sasakyan. Ang malamig na hangin at ulan ay tumama sa kanyang muka, ngunit mas malamig ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang radyo. Execute the freeze order, utos niya sa kanyang chief of operations, na yun din. I want every credit line of the Valderrama family cancelled. Lahat ng supplier nila para sa party na ito, bawiin ang lahat ng idineliver. I want them to host a party with nothing but empty plates and shame. Sa loob ng mansyon, biglang namatay ang mga ilaw. Ang marangyang chandelier na nagkakahalaga ng milyon ay nagdilim. Kasabay nito, ang sunod-sunod na tunog ng mga cellphone ni na Doña Remedios at Marco ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa paligid. What's happening? Why are the lights out? Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Ma, ang bangko, nanginginig na sabi ni Marco habang nakatingin sa kanyang cellphone. Ang lahat ng accounts natin, frozen. At ang catering tumatawag sila. Binabawi nila ang lahat ng pagkain dahil wala daw tayong pambayad. Habang nagkakagulo sa loob, lumabas si Ana mula sa kanyang sasakyan. Hawak niya ang isang malaking itim na payong. Marahan siyang naglakad patungo sa kanyang ama na nasa putikan pa rin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italy ay hindi inalintana ang dumi ng lupa. Tumayo si Ana sa harap ng kanyang ama. Pinayungan ito at dahan-dahang tinulungang tumayo. Sa harap nila, nakatayo sina Marco at Doña Remedios sa veranda, gulat na gulat sa nakikita. Ana? Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang ayos mo? Tanong ni Marco, bakas ang pagkalito sa kanyang muka nang makita ang mamahaling suot ni Ana at ang mga bodyguards na nakatayo sa likuran nito. Tumingin si Ana kay Doña Remedios, na ngayon ay tila isang basang sisiw sa dilim. Doña Remedios, simula ni Ana, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang kapangyarihan na tila kulog sa gitna ng bagyo. Sabi niyo, ang mga nasa ibaba ay dapat lumingon sa mga nasa itaas. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong malalaman niyo kung gaano kalalim ang babagsakan niyo para matuto kayong tumingin sa itaas.
at makita ang taong binaliwala nyo. Sino ka ba talaga? Sigaw ni Doña Remedios, bagaman ang kanyang tuhod ay nagsisimula ng manginig. Isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ana habang inaalalayan ang kanyang ama patungo sa naghihintay na limousine. Masyado lang madilim para makakita kayo ng malinaw. Pero bukas kapag wala na kayong kahit isang kusing sa bangko nyo, makikilala nyo ako. Ako ang taong magtatapos sa kahibangan ng pamilyang ito. Iniwan ni Ana ang mansyon na balot ng kadiliman at katahimikan. Ngunit sa loob ng limousine, naramdaman niya ang mahigpit na hawak ng kanyang ama sa kanyang kamay. Anak, sapat na ba ang lahat ng ito? Tanong ni Mang Tomas. Tumingin si Ana sa labas ng bintana, sa ulan na unti-unti nang humihina. Hindi pa, itay. Nagsisimula pa lang tayong bawiin ang danggal na ninakaw nila. Samantala, naiwan si Marco sa gitna ng dilim, hawak ang kanyang cellphone na walang tigil sa pagtunog ng mga babala ng pagkalugi. Napagtanto niya ang isang bagay. Ang babaeng itinaboy nila ay ang tanging taong makapagligtas sana sa kanila. At ang babaeng pinili niya, si Clara, ay biglang nawala sa gitna ng kaguluhan. Sino ang tunay na tapat kapag ang lahat ng yaman ay naglaho na parang bula sa ulan? Hindi niyo pwedeng kunin ang piano na yan? Regalo yan ng asawa ko. Mga wala kayong utang na loob. Ang sigaw ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa malaking buluwagan ng kanilang mansyon. Ngunit wala itong silbi. Ang mga lalaking nakauniporme ay patuloy sa pagbubuhat ng mga mamahaling muebles palabas ng pinto. Ang bawat piraso ng sining, bawat kristal na plorera na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay isa-isang itinatala at kinukuha. Ang mansyong dati ay puno ng liwanag at yabang ay tila isang malaking libingan na ngayon. Madilim, malamig, at unti-unting nababawasan ng laman. Sa isang sulok, nakaupo si Marco na nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang balat ay tila naging abo sa putla, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mundong kinagisans niya ay nagiba. Ang kumpanyang pinaghirapan niya ay nasa ilalim na ng receivership, at ang lahat ng kanilang ari-arian ay hinihila na ng bangko dahil sa isang misteryosong default notice na hindi nila maipaliwanag. Ma! Tumigil ka na, mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Wala na tayong magagawa. Lahat ng accounts natin, pati ang credit lines ni Clara, ayaw nang tanggapin. Kasalanan ito ng babaeng yon. Kasalanan ito ni Ana. Pagwawala ni Doña Remedios habang pilit na inaagaw ang isang gintong kandelabra mula sa mga tauhan. Mula nang pumasok siya sa buhay natin, sinumpa na tayo. At nasaan ang tatay niya? Siguradong nagdiriwang ang taxi driver na yon habang tayo ay naghihirap? Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang pribadong suite sa itaas ng Imperial Tower, nakatayo si Ana sa harap ng malawak na bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga iyas sa kanyang paanan. Ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang dokumentong nasa kanyang mesa. Ito ang titulo ng mansyon ng mga Valderrama. Sa isang kumpas lamang ng kanyang panulat, ang bahay na naging saksi sa kanyang mga luha at pasakit ay pag-aari na niya. Hindi para tirhan, kundi para maging paalala na ang bawat tanikala ng nakaraan ay kaya ng putulin. Pumasok ang kanyang ama, si Mang Tomas, na ngayon ay nakasuot na ng malinis at komportableng kasuotan. Maaliwalas na ang kanyang mukha, bagaman bakas pa rin ang gulat sa lahat ng mga nangyayari. Anak? Tawag ng matanda. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Ang kuhanin ang lahat sa kanila? Humarap si Ana sa kanyang ama, at sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Tomas ang isang luhang tumakas mula sa mga mata ng kanyang anak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paglaya. Itay, hindi ko ito ginagawa para sa pera, mahinang paliwanag ni Ana. Ginagawa ko ito dahil kailangan nilang matutunan na ang danggal ng isang tao ay hindi pwedeng tapakan at pagkatapos ay kalimutan na lang. Ang bawat luhang pumatak sa mukha niyo noong pinagluhod kayo sa putikan, bibilangin ko yang hanggang sa huling sentimo. Pero si Marco, mahal mo siya, di ba? Tanong ng ama.
Ang kanyang boses ay puno ng pangunawa. Natahimik si Ana. Hinaplos niya ang kanyang daliri kung saan dati ay nakasuot ang murang singsing na ibinigay ni Marco. Ang bahagi ng kanyang puso na dati ay tumitibok para sa lalaking iyon ay tila naging bato na. Ang Marco na minahal ko, Itay, ay ang lalaking akala ko ay may sapat na tapang para protektahan tayo. Pero ang nakita ko sa ilalim ng ulan ay isang taong mas piniling manood habang nilulunod tayo sa kahihiyan. Ang pag-ibig na walang tapang ay hindi pag-ibig, kundi isang pasakit. Agad na nabulabog ang kanilang pag-uusap nang tumunog ang telepono. Ang boses ng kanyang head of security ay naging alerto. Ma'am Ana, nandito po si Mr. Marco Valderrama sa lobby. Pilit po siyang gustong pumasok. Sabi niya, alam na niya kung sino ang bumili ng mansyon nila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ana. Hayaan niyo siyang umakyat. Gusto kong makita niya ang kinalabasan ng kanyang pananahimik. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco, hinihingal at gusot ang suot na polo. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Ana na nakaupo sa likod ng isang malawak na mahogany desk sa ilalim ng logo ng Imperio Group. Ana? Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi paniniwala. Ikaw ang may-ari ng Imperyo? Ikaw ang sumisira sa amin? Tumayo si Ana. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco hanggang sa maging isang dangkal na lamang ang pagitan nila. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang pader na hindi kayang tawirin ni Marco. Hindi ko kayo sinisira, Marco, sabi ni Ana. Ang boses ay kasing talas ng labaha. Ipinapakita ko lang sa inyo ang tunay na kulay ng mundong pinagmamalaki nyo. Ang kumpanya nyo, ang bahay nyo, ang bawat gamit na hinahawakan nyo ngayon, lahat yan ay utang nyo sa mga taong tinawag nyong basura. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ni Marco. Ang kanyang emosyon ay sumabog. Bakit kailangang humantom sa ganito? Pwede naman nating pag-usapan. Mahal kita, Ana. Mahal? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ana. Mahal mo ako nung akala mo ay wala akong kakayahang lumaban? O mahal mo ako ngayon dahil ako na lang ang tanging makapaglitas sa inyo mula sa kalsada? Hindi nakasagot si Marco. Yumuko siya. Ang kanyang balikat ay yumanig sa tahimik na pagtangis. Sa sandaling iyon, pumasok si Clara sa silid. Hindi napapansin ang tensyon. Galit na galit siya. Hawak ang kanyang cellphone. Marco! Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? My credit cards are declined. We need to do something. I cannot live like this. Sigaw ni Clara. Nuwit bigla siyang napatigil nang makita si Ana. Tumingin si Ana kay Clara at pagkatapos ay kay Marco. Ayun ang pinili mo, Marco. Ang babaeng sasamahan ka sa tagumpay pero mauunang tumakbo kapag dumating ang dusa. Bagay kayo. Kinuha ni Ana ang titulo ng mansyon at inihagis ito sa harap ni Marco. Ang bahay niyo ay akin na. At mayroon ng kayong 24 na oras para lisanin ang lugar na yon. Isama mo ang nanay mo. Ipakita mo sa kanya kung paano mabuhay sa mundo ng mga basura na dati niyang kinukutya. Paalis na sana si Marco nang biglang tumawag ang driver ni Doña Remedios sa kanyang telpono. Ang boses nito ay puno ng takot. Sir Marco! Si Doña Remedios po. Ayaw niyong lumabas ng bahay. Sinasabi niya po na susunugin niya ang mansyon bago ito makuha ng iba. Sir, may dalang gasulinang mitsa po ang Donya. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Hindi niya inasahan na aabot sa ganito ang desperasyon ng matanda. Magagawa ba ni Marco na iligtas ang kanyang ina mula sa sarili nitong apoy? O ang mansyon na naging simbolo ng kanilang yabang ang magiging mitsa ng kanilang huling hantungan? Ang amoy ng gasolina ay tila isang lason na humahalubilo sa malamig na hangin ng gabi. Mula sa malayo, ang mansyong Valderrama, ang tore ng yabang at kapangyarihan, ay nababalot na ng makapal at itim na usok. Ang bawat dila ng apoy na lumalabas sa mga bintana ay tila mga nanunuya na tawa ni Doña Remedios, isang babaeng mas piniling maging abo kaysa harapin ang katotohanan ng kanyang pagbagsak. Ma! Buksan mo ang pinto! Ma! Ang sigaw ni Marco ay punong-puno ng desperasyon
habang pilit niyang itinutulak ang malaking pintong kahoy na hinarangan ng mga muebles mula sa loob. Ang init ng apoy ay dumidikit na sa kanyang balat at ang bawat hininga niya ay puno ng nakakasulasok na usok. Sa likuran niya, nakatayo si Clara, ngunit sa halip na tumulong ay abala ito sa pagyakap sa kanyang mamahaling designer bag. Ang mga mata ay puno ng takot para sa sarili at hindi para sa biyenan. Marco, let's go! Baka sumabog ang bahay. It's too late for her. Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. Yan ba ang itatawag mong pag-ibig, Clara? Ang iwan ang nanay ko sa gitna ng apoy? I'm just being practical, Marco. We can't do anything, sagot ni Clara. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang pamilyar na tunog ng sirena at ang pagdating ng mga itim na sasakyan ang bumasag sa kaguluhan. Bumaba si Ana mula sa sasakyan, kasunod ang kanyang mga bombero at medical team mula sa imperyo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa naglalagablab na mansyon. Hindi niya hahayaang magwakas ang lahat sa isang trahedya. Ang paniningil niya ay dapat maging makatarungan, hindi madugo. Pasukin niyo ang loob. Kunin niyo ang matanda. Walang dapat mamatay sa gabing ito. Maautoridad na utos ni Ana. Habang ang mga tauhan ni Ana ay mabilis na kumikilos, lumapit siya kay Marco na ngayon ay nakaluhod na sa damuhan. Puno ng uling ang mukha at wasak ang pagkatao. Sa tabi niya si Clara ay pilit na umiiwas sa tingin ni Ana. Ana, bakit? Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang piping pagsusumamo. Hindi sumagot si Ana. Sa halip, ibinigay niya ang isang folder sa kanyang assistant. Ilabas ang lahat ng dokumento tungkol kay Miss Clara Monteverde. Humarap si Ana kay Clara, na ngayon ay nagsisimulang umatras. Clara, akala mo ba ay hindi ko malalaman? Ang mga utang ng pamilya ni Marco na biglang lumubo, ang mga peking investments na pinasok nila dahil sa payo mo, lahat ng iyon ay napunta sa iyong sariling offshore accounts. Ginamit mo ang pagtitiwala ni Doña Remedios para dahan-dahang ubusin ang yaman nila habang nagpapanggap kang tagapagligtas. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Tumingin siya kay Clara. Naghihintay ng pagtatanggi. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pang-inginig na mga labi nito at ang unti-unting pagbagsak ng maskara ng pagiging perpekto. Is it true, Clara? Tanong ni Marco. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 pagtataksil. Marco, listen. I did it for us. Para may makuha tayong pera bago pa man kuhanin ng mga bangko ang lahat. Depensa ni Clara. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa itaas na bahagi ng bahay. Nailabas na ng mga tauhan ni Ana si Doña Remedios na ngayon ay wala ng malay at nakasuot ng isang sunog na damit. Ang matanda na dati ay punong-puno ng alahas ay tila isang tuyong dahon na ngayon na madaling tangayin ng hangin. Dinala si Doña Remedios sa ambulansya at habang dumadaan sila sa harap ni Ana, sandaling nagmulat ang matanda. Ang kanyang malabong paningin ay tumama sa mukha ni Ana. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, kundi isang luhang humalo sa uling sa kanyang pisngi. Isang luha ng pagsisisi o marahil ay ng matinding pagkahiya. Tumingin si Ana kay Marco at kay Clara. Clara, ang pulis ay nasa daan na para sa kasong estafa at money laundering. At Marco, ang mansyong ito ay abo na, katulad ng tiwalang ibinigay ko sa iyo noon. Tumalikod si Ana at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya makasakay, isang huling dokumento ang iniabot sa kanya ng kanyang chief investigator. Isang lihim na nakatago sa loob ng isang vault na hindi nasunog. Ma'am Ana, kailangan niyo po itong makita. Bulong ng investigator. Tungkol po ito sa aksidente ng inyong ina 18 taon na ang nakalilipas. Mukhang may kinalaman si Doña Remedios sa pagkawala ng preno ng sasakyan noon. Napatigil ang mundo ni Ana. Ang apoy sa mansyon ay unti-unti nang namamatay. Ngunit isang mas malaking apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso.
Ang akala niyang simpleng paniningil para sa kanyang ama ay may mas malalim at mas madilim palang ugat. Ano ang tunay na dahilan kung bakit labis ang galit ni Doña Remedios sa mga imperyo? At hanggang saan ang kayang gawin ni Ana kapag nalaman niyang ang taong kinamumuhian niya ay siya ring dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina? Hindi lahat ng apoy ay nakakasunog ng balat, Marco. Ang pinakamahapdi na apoy ay ang tumutupok sa tiwala. Dahil kapag naging abo na ito, wala nang ulan ang makakapapabalik sa dati nitong anyo. Ang boses ni Ana ay mahina, halos isang bulong, ngunit ang bawat salita ay may bigat na kasing tindi ng mga bakal na rehas sa kulungan. Nakatayo siya sa hallway ng ospital, malayo sa ingay ng syudad, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga aircon at ang mabaga na tunog ng mga swerong tumutulo. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang itim na folder. Ang mga pahina sa loob nito ay hindi lamang mga dokumento. Ang mga ito ay mga piraso ng kanyang pagkatao na matagal nang nawala. Ang ulat tungkol sa aksidente ng kanyang ina 18 taon na ang nakalilipas ay tila isang multo na biglang nagpakita sa gitna ng liwanag. Nakaluhod si Marco sa kanyang harapan. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga kamay ay nakasubsob sa kanyang muka. Wala na ang kislap ng isang matagumpay na negosyante. Ang natira na lamang ay isang lalaking durog, isang anino ng taong minahal ni Ana. Patawad, Ana. Hindi ko alam. Hinding-hindi ko naisip na magagawa ni Mama ang ganong bagay. Pakiusap ni Marco, ang kanyang tinig ay basag at puno ng hikbi. Huwag mo akong iwan sa ganitong paraan. Kailangan kita. Dahan-dahang lumapit si Ana, ngunit hindi para yakapin siya. Tumingin siya sa malaking bintana kung saan makikita ang refleksyon ng kanilang dalawa. Isang babaeng nakatayo ng tuwid sa kabila ng dusa at isang lalaking nakalugmok sa sarili niyang kahinaan. Kailangan mo ako, Marco, pero hindi mo ako pinotektahan, sabi ni Ana habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Nung hinalikan mo ang kamay ko at nangakong hindi mo hahayang may pumatak na luha sa aking mga mata, naniwala ako. Pero nung ang sarili mong ina ang nagtapon ng tubig sa mukha ko, nung pinapanood mong lumuluhod ang tatay ko sa putikan, nasaan ka? Natatakot lang ako kay Mama noon, Ana. Alam mo kung gaano siya kahigpit? Depensa ni Marco, isang pagtatangkang ipaliwanag ang kanyang pagiging duwag. Ang takot ay hindi kailanman naging sapat na dahilan para hayaang tapakan ang danggal ng taong mahal mo. Malamig na tugon ni Ana. Ang pagbitaw ko sa iyo ngayon ay hindi dahil sa puot ko kay Doña Remedios. Pinapalaya kita dahil napagtanto ko na ang pag-ibig mo ay isang bilangguan. Isang bilangguang gawa sa mga pangako pero walang pundasyon ng tapang. Eksaktong, lumabas si Mang Tomas mula sa kabilang silid. Nakasuot siya ng maayos na polo, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila may pasanin pa ring mabigat. Lumapit siya sa kanyang anak at hinawakan ang braso nito. Anak, ang galit ay parang uling na hawak mo habang balak mong ibato sa iba. Ikaw ang unang nasusunog. Mahinahong paalala ni Mang Tomas. Huwag mong hayaang lamunin ng itim na folder na yan ang liwanag na itinanim natin sa puso mo. Tumingin si Ana sa kanyang ama. Ang kabutihan ni Mang Tomas ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng bagyong ito. Ngunit nang maalala niya ang hiyaw ng kanyang ina sa gitna ng naglalagablab na sasakyan noon, ang sakit ay tila isang mitsa na muling nag-aapoy. Itay, kailangan ng katarungan para kay inay, sabi ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik na ngayon. Bumalik ang tingin ni Ana kay Marco. Inabot niya ang folder sa lalaki. Ibigay mo ito sa mga abogado mo, Marco. O mas mabuti, basahin mo ito para malaman mo kung anong klaseng halimaw ang pilit mong pinagtatanggol. Ang Imperio Group ay hindi titigil hanggang hindi nabubulok sa kulungan ang sinumang may kinalaman sa pagkamatay ng nanay ko. Ana, please. Huling pagsusumamo ni Marco, akmang hahawakan ang laylayan ng damit ni Ana. Mabilis na umatras si Ana. Ang pagkumpas ng kanyang kamay ay tila naglalagay ng isang invisible na pader sa pagitan nila. Wala na ang Ana na nagluluto para sa inyo tuwing madaling araw. Wala na ang Ana na tumatahimik kapag sinisigawan.
Ang tanging narito na lang ay ang babaeng kukuha sa lahat ng bagay na inakala niyo sa inyo. Tumalikod si Ana at naglakad palayo kasama ang kanyang ama. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang huling tibok ng orasan para sa kanilang relasyon. Pagdating nila sa parking lot, isang hindi kilalang lalaki ang nakasandal sa itim na limousine ni Ana. Ang kanyang aura ay misteryoso at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga lihim na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Miss Ana Imperio, tawag ng lalaki. Akala niyo ba ay si Doña Remedios lang ang nasa likod ng aksidenteng yon? Tingnan niyo ang huling pahina ng ulat. May isang pirma doon na hindi niyo pa napapansin. Isang pirma na magdadala sa inyo pabalik sa sarili ninyong pamilya. Nanginginig na binuksan ni Ana ang folder sa huling bahagi. Ang kanyang hininga ay napatigil. Doon, sa ilalim ng ulat ng mekaniko na nagsabotahe sa preno, ay isang pamilyar na stroke ng panulat. Isang pirma na pag-aari ng isang taong hindi na kailanman naisip na magtataksil sa kanila. Sino ang tunay na kaaway na nagtatago sa anino ng Imperio Group? At paano haharapin ni Ana ang katotohanang apoy na tumupok sa kanyang ina ay nagsimula pala sa loob mismo ng kanilang sariling tahanan? Hindi na ako ang basahang ipinamumunas niyo sa inyong mga dumi. Ngayong araw, ang apoy na akala niyo ay tumupok sa akin, ang siya ring magsisilbing liwanag ng aking pagbabalik. Nakatayo si Ana sa harap ng isang malawak na salamin sa loob ng presidential suite ng Imperio Tower. Ang kanyang suot na mamahaling itim na terno ay tila isang baluti na bumabalot sa kanyang marupok na pagkatao noon. Wala na ang amoy ng usok ng taksi at sinigang, ang tanging nananatili ay ang amoy ng tagumpay at ang matapang na halimuyak ng katarungan. Maingat niyang isinuot ang isang isang relong pag-aari ng kanyang namayapang ina, ang tanging bagay na hindi nakuha ng apoy 18 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang muka sa salamin. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng pag-asa at pagtitiis para kay Marco, ay tila dalawang itim na batong iyas na ngayon, malamig, matigas, at hindi kayang basagin. Handa na ang Board of Directors, Ma'am Ana. Ulat ng kanyang sekretarya matapos ang 3 marahang katok sa pinto. Sa bawat hakbang ni Ana patungo sa conference room, ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang babala. Pagbukas ng malaking pinto, ang lahat ng matatandang opisyal ng Imperio Group ay sabay-sabay na tumayo. Ang ilan sa kanila ay may bakas ng kaba dahil alam nilang ang babaeng nasa harap nila ay hindi na ang batang paslit na madaling diktahan. Maupo kayo. Maikli at malamig na utos ni Ana. Naupo siya sa gitnang upuan, ang trono ng kanyang lolo Samuel. Sa kanyang harap ay nakalatag ang mga ulat ng pagbagsak ng Valderrama Holdings. Ang pamilya ni Marco ay wala na sa mapa ng negosyo. Ngunit hindi yon ang kanyang pakay ngayong araw. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa operasyon ng taong 2006. Simula ni Ana, habang inilalabas ang folder na may misteryosong pirma. Sino ang namamahala sa logistics at maintenance ng mga sasakyan ng pamilya nung panahong yon? Nagkatinginan ang mga direktor. Isang matandang lalaki sa dulo, si Tito Victor, ang kapatid ng kanyang ama sa ama, na matagal nang naninilbihan sa kumpanya, ang dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang kanyang salamin. Ana, bakit mo pa binubuksan ang mga sugat na matagal nang naghilom? Aksidente ang nangyari sa iyong ina. Isang malungkot na trahedya, sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay tila isang amang nagpapayo, ngunit may tonong nagtatago. Ang sugat na hindi nalinis ay hindi kailanman naghihilom, Tito Victor. Ito ay nagnanaknak sa dilim. Sagot ni Ana, ang kanyang titig ay nakapako sa lalaki. Ang pirma sa ulat na ito, bakit kamukhang-kamukha ng sayo? Bakit inaprubahan ng pagbiyahe ng sasakyang alam nating may sira ang preno? Nabingi ang buong silid sa katahimikan. Ang tunog lamang ng aircon ang pumupuno sa espasyo. Bago pa makasagot si Victor, isang kaguluhan ang narinig sa labas ng pinto. Pilit na pumasok si Marco. Gusot ang kanyang damit.
Mahaba na ang balbas at ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong hindi nakatulog ng ilang gabi. Hinarang siya ng mga security, ngunit itinaas ni Ana ang kanyang kamay upang patigilan sila. Ana, please, kailangan nating mag-usap. Ang nanay ko, hindi siya gumigising. Sinasabi ng mga doktor na baka hindi na siya makabalik. Sigaw ni Marco habang pilit na inaabot ang kamay ni Ana mula sa malayo. Tumayo si Ana at lumapit sa kanya. Hindi siya natakot sa itsura ni Marco. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding awa na mabilis ding napalitan ng put. Ang nanay mo ay natutulog lang sa isang komportabling kama sa ospital, Marco. Sabi ni Ana, ang boses ay kasing talas ng labaha. Ang nanay ko? Siya ay nasa ilalim ng lupa. Naging abo dahil sa kasama ang idinulot ng mga taong pinagtatanggol mo. Huwag kang pumunta rito para humingi ng simpatya. Wala ka nang makukuha rito kundi ang katotohanan. Anong katotohanan? Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Marco, lito at litong-lito. Kinuha ni Ana ang folder at ipinakita ang pirma kay Marco. Basahin mo. Ang nanay mo at si Tito Victor, sila ang may akda ng trahedya ang sumira sa buhay ko. Ang pagsasama nating dalawa? Hindi yun aksidente, Marco. Plano yon para mapanatili niyo ang kontrol sa imperyo kapag nakuha ko na ang mana ko. Napaupo si Marco sa sahig. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw niya. Ang pag-ibig na akala niya ay tapat, ang pamilyang inakala niyang marangal, lahat ay isang malaking kasinungalingan na binuo sa ibabaw ng bangkay ng ina ni Ana. Hindi ko alam. Sumumpa ako, Ana. Wala akong kinalaman dito. Hikbi ni Marco. Alam ko, mahinang sabi ni Ana habang nakatingin sa malayo. At iyon ang pinakamasakit sa lahat, Marco. Ang wala kang alam habang winawasak nila ako sa harap mo. Lumingon si Ana kay Victor, na ngayon ay tila balisa na. Tito Victor, simula ngayong araw, suspindido ka sa lahat ng iyong posisyon. At huwag kang magkakamaling umalis ng bansa. Ang katarungan para sa aking ina ay hindi na maghihintay pa ng isa pang gabi. Habang pinalalabas si Marco at ang kanyang tiyuhin, naiwan si Ana sa loob ng silid. Lumapit si Mang Tomas sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Anak, tapos na ang unang bahagi. Pero tandaan mo, ang pagbangon mula sa abo ay hindi lang tungkol sa paglipad. Tungkol din ito sa pag-iwan sa mga uling na napapadumi sa iyong puso. Payo ng matanda. Tumingin si Ana sa labas ng bintana. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila hinuhugasan ang maruming salamin ng gusali. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang puting sobre na iniwan ng misteryosong lalaki sa kanyang mesa. Binuksan niya ito at isang litrato ang nalaglag. Isang lumang litrato ni Doña Remedios at ni Victor na magkasama, 30 taon na ang nakalilipas na may nakasulat sa likod. Ang lihim na pag-ibig ay mas matindi kaysa sa dugo. Napatigil ang tibok ng puso ni Ana. Hindi lang pala negosyo at mana ang dahilan. May mas malalim na koneksyon ang kanyang tiyuhin at ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Anong lihim ang itinatago ni na Doña Remedios at Victor? At paano tatanggapin ni Ana kung malaman niyang ang buong buhay niya ay isa palang serya ng mga paghihigan timula sa isang nakaraang hindi niya kailanman naging bahagi? Ang amoy ng antiseptic at rubbing alcohol sa loob ng pribadong silid ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hininga. Puti ang lahat. Ang pader, ang kumot, ang mga kortina. Isang gulay na dapat ay sumisimbolo sa kalinisan at kapayapaan. Ngunit para kay Ana, ito ay simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng silid, nakahiga si Doña Remedios. Wala na ang kislap ng kanyang mga diamante. Wala na ang kapal ng kanyang make-up. Ang natira na lamang ay isang matandang babae na tila unti-unting kinakain ng sarili niyang takot. Dahan-dahang lumapit si Ana sa gilid ng higaan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay banayad, halos hindi naririnig sa gitna ng regular na tunog ng heart monitor na nagpapatunay na tumitibok pa ang puso ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Nagising ka rin pala, Doña Remedios, mahinang sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit may lamig na sapat na upang magpataas ng balahibo ng sinumang makakarinig.
Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Ana, ang kanyang tuyot na mga labi ay nanginginig sa tangka niyang pagsasalita. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Bakit ako lalabas? Pag-aari ko na ang ospital na ito, Doña Remedios. Pati ang hangin na nilalanghap mo ngayon, utang mo sa akin. Tugon ni Ana habang maingat na inaayos ang kumot ng matanda. Ito ang kanyang golden moment. Isang pagkilos ng kabutihan para sa taong nagbigay sa kanya ng pasakit. Ngunit sa likod ng haplos na yon ay ang katotohanang kontrolado na ni Ana ang bawat segundo ng buhay ni Remedios. Gusto ko lang itanong, sulit ba? Inilabas ni Ana ang lumang litrato ni Victor at Remedios mula sa kanyang bag. Ipinakita niya ito sa harap ng mukha ng matanda. Sulit ba ang pumatay ng isang inang, walang kinalaman sa inyong lihim na relasyon, para lang sa yaman ng imperyo? Nanlaki ang mga mata ni Remedios. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo, na naging dahilan upang bumilis ang tunog ng makina sa kanyang tabi. Hindi yan totoo. Isang aksidente lang yun. Isang aksidente na inaprubahan ni Victor. Isang aksidente na nangyari matapos mong malaman na balak kaming iwan ni Lolo Samuel ng malaking bahagi ng shares? Patuloy ni Ana. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na karayom na isa-isang tinutusok ang mga kasinungalingan ng matanda. You manipulated Marco. You manipulated my grandfather. Pero ang hindi niya nabilang ay ang galit ng isang anak. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Mukha siyang taong galing sa isang mahabang pakikipaglaban. Pula ang mga mata at gulo-gulo ang buhok. Nang makita niya si Ana na malapit sa kanyang ina, agad siyang lumapit. Ana, please, hindi pa siya magaling. Can't this wait? Pagsusumamo ni Marco. Hindi na makakapaghintay ang katarungan, Marco. Sabi ni Ana habang dahan-dahang tumatayo. Ang nanay mo ang dahilan kung bakit wala akong nanay na nag-alaga sa akin sa loob ng 18 taon. At ikaw ang ginamit nilang pain para masiguradong mananatili ako sa ilalim ng kanilang mga daliri. What? What do you mean? Tanong ni Marco, boses na tila isang bata na nawawala sa dilim. Ask her, Marco. Tanungin mo siya kung sino ang tunay mong ama. Pasabog ni Ana. Ang kanyang titig ay nakapako kay Remedios na ngayon ay pilit na umiiwas ng tingin. Isang nakakabining katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na hininga ni Marco at ang mahinang hikbi ni Remedios. Ang lihim na 30 taon ang nakatago ay tila isang bulkan na sumasabog na ngayon. Totoo ba? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay naninginig sa takot. Hindi ba si Papa ang tatay ko? Si Tito Victor ba ang dahilan kung bakit tayo laging magkasama? Hindi sumagot si Remedios. Sa halip ay itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang kumpisal na hindi kailangang bigkasin. Marco, you were never a Valderrama. You were an imperio by blood, but a tool for their greed. Dagdag ni Ana. Ang kanyang bawat salita ay tila isang saksak sa puso ni Marco. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw ni Lolo Samuel na ibigay sa inyo ang lahat. Dahil alam niya. Alam niya ang kataksilan niyo. Lumabas si Ana ng silid, iniwan ang mag-ina sa gitna ng kanilang sariling impyerno. Hindi siya nakaramdam ng saya, kundi isang malalim na pagkapagod. Ang paghihiganti ay hindi kasing tamis ng iniisip niya. Sa hallway, nakita niya ang misteryosong lalaki na naghihintay sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Gabriel, isang dating tauhan ng kanyang lolo Samuel na matagal nang nawala. Miss Ana, may isa pang kailangan kayong malaman. Sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Si Victor, hindi siya titigil sa pagkawala ng kanyang posisyon. Na yung alam na ninyo ang katotohanan, nanganib ang buhay ninyo at ng inyong ama. Hindi pa man nakakapos si Gabriel sa pagsasalita, biglang tumunog ang telepono ni Ana. Ang boses ni Mang Tomas sa kabilang linya ay puno ng takot. Ana, anak, may mga lalaking pilit na pumapasok sa bahay. Sinasabi nila na kailangan nilang kuhanin ang mga dokumento. Ana, tulong!
Biglang naputol ang tawag. Ang tunog ng pagkabasag ng baso at ang sigaw ng kanyang ama ang huling narinig ni Ana bago naging tahimik ang lahat. Itay! Itay! Sigaw ni Ana, ngunit wala nang sumasagot. Sino ang mga lalaking sumugod sa bahay ni Mang Tomas? At hanggang saan ang kayang gawin ni Victor upang maprotektahan ang kanyang mga lihim bago pa man siya tuluyang maubos ng imperyo? Itay! Sagutin niyo ako! Itay! Ang boses ni Ana ay halos mapatid sa tindi ng takot habang isinisigaw niya ang pangalan ng ama sa telpon. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakabibing katahimikan, na paminsan-minsan ay pinuputol ng tunog ng static at ang malayo, mahinang kalabog ng isang pinto na sa pilitang binuksan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone. Ang kanyang knuckles ay pumuputi sa tindi ng tensyon. Sa kanyang tabi, si Marco ay nakatayo pa rin. Tila isang rebulto na unti-unting dinudurog ng katotohanan. Ang bawat salita ni Ana tungkol sa kanyang tunay na pagkatao ay tila mga linta na sumisipsip sa kanyang huling lakas. Ngunit nang makita niya ang hitsura ni Ana, ang mukha ng babaeng mahal niya na ngayon ay balot ng matinding paghihirap, isang bahagi ng kanyang puso ang nagising mula sa pagkakahimbing. Ana, anong nangyari? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay gulo-gulo, punong-puno ng pag-aalala. Ang itay? May kumuha sa kanya. Bulong ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng luha. Victor, hinding-hindi ko siya mapapatawad kapag may nangyaring masama kay itay. Hindi na naghintay pa si Ana. Mabilis siyang tumakbo palabas ng ospital. Ang kanyang takong ay humahampas sa makintab na sahig, isang tunog na tila nagmamadaling tibop ng puso. Agad siyang sinundan ni Gabriel, ang misteryosong lalaki, habang si Marco ay nanatiling nakatayo sandali, nakatingin sa kanyang ina na mahimbing pa ring natutulog sa loob ng silid. Sa mga sandaling iyon, kailangan pumili ni Marco. Ang manatili sa tabi ng inang, naging mitsa ng lahat ng kasinungalingan, o ang hanapin ang katarungan para sa pamilyang tunay na nagpakita sa kanya ng malasakit. Utang na loob. Bulong ni Marco sa kanyang sarili. Naalala niya ang bawat beses na pinakain siya ni Mang Tomas noong panahong nag-aaway sila ni Ana. Naalala niya ang mga payo ng matanda na tila isang tunay na ama. Sa isang mabilis na desisyon, tumakbo rin siya palabas upang sundan si Ana. Pagdating nila sa maliit na bahay ni Mang Tomas, ang bumungad sa kanila ay isang eksenang tila kinuha mula sa isang bangungot. Ang pinto ay nakabukas ng pilit. Ang mga kahoy nito ay wasak. Ang paboritong tasa ng kape ng matanda ay basag sa sahig. Ang itim na likido ay humalo sa alikabok ng lumang sahig. Pumasok si Ana sa loob. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo. Itay? Itay, nandyan ka ba? Walang sumasagot. Ngunit sa gitna ng silid, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang rosaryo ng kanyang ama, ang rosaryong laging dala nito sa loob ng taxi para sa proteksyon, ay nakalatag sa gitna ng mesa. Tila sadyang iniwan doon upang maging isang babala. Lumapit si Gabriel at pinulot ang isang maliit na piraso ng papel na nasa ilalim ng rosaryo. Miss Ana, basahin niyo ito. Ang Imperio Seal ay kapalit ng buhay ng driver. Pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang. Wag, Ana. Bitag ito. Sabi ni Marco na hingal na nakarating sa pintuan. Alam ko kung paano mag-isip si Victor. Hindi kanya palalabasing buhay kapag nakuha na niya ang gusto niya. Humarap si Ana kay Marco. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng apoy ng determinasyon. Wala akong pakialam sa Imperio Seal, Marco. Wala akong pakialam sa yaman. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng tatay ko. Siya lang ang meron ako. Sasama ako, matapang nasabi ni Marco. Ako ang anak niya sa dugo, Ana. Baka makinig siya sa akin. Anak sa dugo? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ana. Gagamitin mo ba ang dugong yan para iligtas ang taong itinuring mong basura? O para protektahan ang tatay mong mamamatay tao? Napayuko si Marco. Ang sakit ng mga salita ni Ana ay tagos hanggang buto. Ngunit alam niyang karapat-dapat siya sa bawat hagupit nito.
Gagawin ko ang lahat, Ana. Kahit buhay ko ang kapalit. Yan na lang ang tanging paraan para mabura ang lahat ng kasalanan ng mga magulang ko. Bago pa sila makakilos, tumunog muli ang telepono ni Ana. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, bumungad ang mukha ni Victor, nakaupo sa isang madilim na sulok, habang sa likuran niya ay makikita si Mang Tomas na nakatali sa isang lumang upuan, may busal ang bibig at bakas ang pasa sa kanyang mukha. Anak, wag! Mahinang umol ni Mang Tomas, pilit na nagsasalita sa kabila ng busal. Itay! Hiyaw ni Ana. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ana, apo. Boses ni Victor, tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa kanyang pandinig. Ang ganda mo talaga kapag desperada. May 10 minuto ka para makarating dito. At tandaan mo, isang maling galaw, ang preno ng buhay ng tatay mo ay tuluyan ko ng puputulin. Katulad ng ginawa namin sa nanay mo. Pinatay ni Victor ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas, na tila mga luha ng langit para sa isang pamilyang pilit na winawasak ng sarili nilang dugo. Gabriel, ihanda ang sasakyan! Utos ni Ana. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas. Marco, kung gusto mong tumulong, gawin mo. Pero tandaan mo, kapag nasaktan ang tatay ko, ikaw ang huling taong makikita ang pagsikat ng araw sa imperyo. Habang nagmamadali silang lumabas, isang maliit na detalye ang napansin ni Ana sa pintuan. Isang medalyon na suot ni Marco. Isang medalyon na ibinigay ni Victor sa kanya noong bata pa siya. Isang simbolo ng utang na loob. Dahan-dahan itong hinubad ni Marco at itinapon sa putikan bago sumakay sa sasakyan. Handa na ba si Marco na talikuran ang kanyang pinagmulan para sa babaeng winasak ng kanyang pamilya? At makakarating ba si Ana sa tamang oras bago tuluyang magdilim ang mundo ng kanyang ama? Ang amoy ng alat ng dagat at kalawang ay humahalubilo sa malamig na hangin ng Pier 4. Ang bawat hakbang ni Ana sa loob ng lumang warehouse ay tila isang martsa patungo sa kailaliman ng impyerno. Madilim ang paligid. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga sinag ng buwan na pilit na sumisilip sa mga butas ng luma at kinakalawang na bubong. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong tubo ay tila isang orasan na bumibilang sa huling hininga ng kanyang ama. Sa gitna ng malawak at bakanteng espasyo, nakita niya ang isang maliit na bilog ng liwanag mula sa isang industrial lamp. Doon nakatali si Mang Tomas. Duguan ang gilid ng labi at tila wala ng lakas upang iangat ang kanyang ulo. Sa likuran niya, nakatayo si Victor. Suot ang isang malinis na coat na tila hindi nababagay sa dumi ng paligid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang klase ng kalmado na mas nakakatakot pa sa galit. Nakarating ka rin, Ana. Boses ni Victor na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng warehouse. On time. As expected of an imperyo. Pakawalan mo ang tatay ko, Victor. Nandito na ako. Kunin mo na ang gusto mo. Sabi ni Ana, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-ita ng put at takot. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na velvet box. Ang Imperyo Seal. Ang simbolo ng kapangyarihan na kumokontrol sa lahat ng ari-arian at shares ng kumpanya. Ana, wag. Mahinang ungol ni Mang Tomas, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Huwag mong ibigay. Ang pinaghirapan ng lolo mo, tumahimik ka! Sigaw ni Victor sabay sipa sa paa ng upuan ni Mang Tomas. Ang tunog ng pagtama ng sapatos ni Victor sa kahoy ay tila isang kulog sa pandinig ni Ana. Tama na! Hiyaw ni Ana. Heto na! Kunin mo na! Akmang lalapit si Ana nang biglang lumabas si Marco mula sa dilim. Tito Victor? O dapat ba kitang tawaging tay? Napatigil si Victor. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang anak. Marco, anak, mabuti at nandito ka. Halika rito sa tabi ko.
sa amin ang gabing ito. Pagkatapos nito, ikaw na ang magiging mukha ng imperyo. Hindi na tayo kailangang magtago sa anino ng mga Valderrama. Hindi ako sasama sa iyo, matatag na sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaking nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit kumuha ng kanyang danggal. Ang dugong dumadalay sa akin ay maaaring sa iyo. Pero ang puso ko, itinanim yon ng mga taong tulad ni Mang Tomas. Isuko mo na ito, Victor. Ang pulis ay nasa paligid na. Humahak ng malakas si Victor, isang tawang puno ng pangungutya. Pulis? Akala mo ba hindi ko naisip yan? Isang maling galaw ng kahit sino, sasabog ang warehouse na ito. Nakikita mo ba ang mga wire sa ilalim ng upuan ng driver na yan? Napatingin si Ana sa ilalim ng upuan ni Mang Tomas. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib nang makita ang mga pulang ilaw na kumikislap. Isang pressure sensor. Kapag tumayo si Mang Tomas o kapag ginalaw ang upuan, ang lahat ay magiging abo. "You're a monster!" bulong ni Ana. Ang kanyang luha ay hindi na mapigilan. "I am a businessman, Ana. At sa negosyo, kailangang burahin ang lahat ng liability," sagot ni Victor. Lumapit siya kay Ana at marahas na hinablot ang velvet box. Binuksan niya ito at tinitigan ang gintong selyo na may tatako ng imperyo. Sa wakas, ang lahat ng ito ay akin na. Ngunit habang tinititigan ni Victor ang selyo, napansin niya ang isang bagay. Ang bigat nito ay hindi tama. Ang kislap ng ginto ay tila may halong dumi. "Ano ito? Bakit ganito ang kulay nito?" tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay nagsisimulang mapuno ng suspetsa. "Yan ang bitag ng katotohanan, Victor," sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado at puno ng kapangyarihan. "Ang tunay na Imperyo Seal ay ibinaon ni Lolo Samuel kasama ng aking ina. Ang hawak mo ay isang imitasyon na gawa sa tanso. Isang simbolo ng iyong pagkatao. Mukhang ginto sa labas, pero walang halaga sa loob." Ang mukha ni Victor ay naging kulay ube sa galit. "Niloloko mo ako!" Itinulak ni Victor si Ana sa sahig at mabilis na kinuha ang isang remote control mula sa kanyang bulsa. "Kung mamamatay ako, isasama ko ang tatay mo. At ikaw, papanuurin mo ang pagdurog ng huling mahal mo sa buhay." "Hindi!" sigaw ni Marco sabay damba kay Victor. Nagpambuno ang mag-ama sa madilim na sahig. Ang tunog ng kanilang pag-inga at ang kalabog ng kanilang mga katawan sa semento ay pumuno sa warehouse. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ana na nabitiwan ni Victor ang remote. Gumulong ito patungo sa ilalim ng mga lumang crate. "Ana, ang tatay mo! Takbo!" sigaw ni Marco habang pilit na pinipigilan ng braso ni Victor. Mabilis na tumakbo si Ana patungo kay Mang Tomas. Ngunit napatigil siya nang marinig ang isang kakaibang tunog. Isang mahina at mabilis na pag-click mula sa pressure sensor. Ang upuan ay dahan-dahang gumagalaw dahil sa luma na ang sahig na kinatatayuan nito. "Anak, umalis ka na! Iwan mo na ako!" Pagsusumamo ni Mang Tomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pamamaalam. "Hindi, Itay! Hindi kita iwan!" sabi ni Ana habang pilit na kinakalikot ang mga tali. Ngunit ang bawat galaw niya ay nagpapabilis sa pagkutitap ng pulang ilaw. Sa kabilang panig, isang malakas na tulog ng pagkakasakal ang narinig. Si Victor ay nakapatong na kay Marco. Ang kanyang mga kamay ay nasa leeg ng kanyang sariling anak. "Walang iya ka! Mas pinili mo ang babaeng yan kaysa sa sarili mong ama!" Eksaktong sa sandaling iyon, isang puting liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ang tumama sa loob ng warehouse. "Police! Drop the remote! Don't move!" Ngunit sa gitna ng silaw, nakita ni Ana na naabot ni Victor ang remote sa ilalim ng crate. Isang malupit na ngiti ang huling nakita ni Ana sa mukha ni Victor bago pinindot ng lalaki ang pulang button. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naputol ng isang matinding liwanag at ang pagyanig ng lupa. Sino ang makakaligtas sa pagsabog na ito? At sapat ba ang sakripisyo ni Marco upang mabura ang mga kasalanan ng kanyang ama? O ang lahat ay magwawakas sa isang madugong trahedya sa Pier 4? Ang nakabibinging katahimikan,
ay tila isang mabigat na kumot na bumalat sa buong Pier 4 matapos ang isang malakas na pagyanig. Hindi ang buong warehouse ang gumuho, kundi ang bahagi lamang kung saan naroon ang pressure sensor. Isang huling panlilinlang ni Victor. Ang usok ay kulay abo at amoy sunog na goma, humahalo sa malansang amoy ng tubig dagat. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng apoy at ang papalapit na tunog ng mga sirena ng ambulansya. Itay! Itay! Ang boses ni Ana ay mahina, paos at puno ng alikabok. Nakadapa siya sa semento, ang kanyang mga siko ay sugatan at ang kanyang mamahaling terno ay punit-punit na. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata habang pilit na hinahawi ang makapal na usok sa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Nang dahan-dahang humupa ang usok, nakita niya ang isang anino. Si Marco! Nakadapa ito sa ibabaw ni Mang Tomas, ginawang kalasag ang sariling katawan nang sumabog ang maliit na device sa ilalim ng upuan. Ang upuan ay wasak at ang sahig ay may maliit na hukay. Ngunit si Mang Tomas ay humihinga pa, bagaman walang malay at balot ng alikabok. Marco? Bulong ni Ana habang gumagapang patungo sa kanila. Dahan-dahang gumalaw si Marco. Ang kanyang likod ay punong-puno ng sugat mula sa mga tumalsik na debris at ang kanyang mukha ay may malalim na hiwa. Tumingin siya kay Ana. Ang kanyang mga mata ay malabo ngunit may bakas ng isang kakaibang kapayapaan. Ligtas siya, Ana. Ligtas ang tatay mo. Mahinang sabi ni Marco bago tuluyang bumagsak ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Dito! May mga biktima rito! Sigaw ng isang bumbero habang tumatakbo patungo sa kanila. Sa kabilang sulok, nakita ni Ana si Victor. Nakaposas na ang mga kamay nito sa likuran, hawak ng dalawang malalaking pulis. Ang kanyang coat ay madumi na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit tumatawa pa rin siya, isang tawang puno ng kabaliwan. Akala mo ba nanalo ka, Ana? Sigaw ni Victor habang hihila siya palabas. Sinira ko ang pamilya mo. Sinira ko ang buhay mo. Kahit mabulok ako sa kulungan, habang buhay kang lilingon sa likod mo. Hindi sumagot si Ana. Tumayo siya ng tuwid sa kabila ng sakit ng kanyang katawan. Pinanood niya ang paghila kay Victor patungo sa mobile ng pulis. Ang put na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay tila naging isang malamig at matigas na yelo. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagsabog na ito. Ito ay magsisimula pa lamang sa isang paraang hindi inasahan ni Victor. Makalipas ang 2 linggo, ang bulwagan ng pinakasikat na hotel sa Maynila ay pinalamutian ng mga kulay ginto at itim. Ito ang gabi ng anibersaryo ng Imperio Group, ang tinatawag nilang piging ng pasasalamat. Ngunit para kay Ana, ito ang kanyang piging ng paghihigante. Isang pagkakataon upang tuluyang ilibing ang mga multo na nakaraan sa harap ng buong lipunan. Nakatayo si Ana sa likod ng entablado. Suot ang isang matingkad na pulang gown na tila sumisimbolo sa dugong dumanak at sa tapang na nabuo. Pumasok si Gabriel at iniabot sa kanya ang isang tablet. Naka-livestream na po tayo sa lahat ng news outlets, Miss Ana, at ang lahat ng ebidensya laban kay Victor at Doña Remedios ay naisumit na sa korte. Ngayong gabi, hindi lang sila mawawalan ng yaman, mawawalan sila ng pangalan. Ulat ni Gabriel. Salamat, Gabriel. Nasaan si Marco? Tanong ni Ana. Nasa labas po. Nakaupo sa wheelchair. Ayaw niyong pumasok sa loob. Sabi niya sapat na raw na makita niya ang tagumpay niyo mula sa malayo. Sagot ng lalaki. Huminga ng malalim si Ana at lumabas sa entablado. Ang palakpakan ng mga negosyante, politiko at mga socialite ay yumanig sa buong silid. Sa isang sulok, nakita niya si Clara na ngayon ay nakasuot ng simpleng damit at pilit na nagtatago sa likod ng mga bisita. Isang desperadang pagtatangkang makakuha muli ng atensyon mula sa imperyo. Magandang gabi sa inyong lahat! Simula ni Ana, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may otoridad sa bawat sulok ng ballroom. Ngayong gabi, hindi lang tayo narito para magdiwang. Narito tayo para sa isang paglalantad. Ang Imperio Group ay itinayo sa ibabaw ng katapatan ng aking lolo Samuel. Ngunit, may mga anay na pilit itong winasak mula sa loob. Biglang bumukas ang malaking screen sa likuran ni Ana. Lumabas ang mga dokumento
ang mga voice recordings ni Victor at ang mga video ng pagmamalupit ni Doña Remedios. Ang mga bulungan sa loob ng ballroom ay tila isang malakas na huni ng mga bubuyog. Ang kahihiyang idinulot ni Ana ay kasing tindi ng sampal sa mukha ng bawat taong naroroon na minsang dumuporta sa mga Valderrama. Ang yaman na wala sa katuwiran ay isang malaking kasinungalingan, patuloy ni Ana. At ang mga taong gumamit ng dahas para makuha ito ay wala ng lugar sa mundong ito. Habang nagsasalita si Ana, nakita niya ang pagpasok ng mga NBI agents sa likuran ng ballroom. Lumapit sila kay Clara at sa ilan pang kasabwat ni Victor na naroon. Ang piging ng karangyaan ay naging eksena ng malawakang pag-aresto. Natapos ang gabi na may kasiguraduhan, ang imperyo ay malinis na. Ngunit pagbaba ni Ana sa entablado, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa pintuan. Isang babaeng nakasuot ng pang-ospital na gown, may dalang itim na sobre at nakatingin sa kanya ng may halong takot at pagsisisi. Si Doña Remedios. Nakatakas ba siya sa ospital? O may huli pa siyang alas na gagamitin laban kay Ana? Ana, kailangan mong malaman. Bulong ni Remedios bago siya nahulog sa sahig. Ang tatay mo, si Tomas, hindi lang siya ang biktima. May isa pang bata. Ang kapatid mo. Napatigil ang mundo ni Ana. Kapatid? Ang kanyang ama ay may isa pang anak? Sino ang batang ito at nasaan siya sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito? Kapatid? Ang salitang iyon ay tila isang malakas na hampas ng alon na tumama sa dibdib ni Ana, na nag-iwan ng isang malalim at mahapdi na sugat. Sa gitna ng marangyang ballroom, habang ang mga ilaw ay kumukutitap at ang mga tao ay nakatingin sa kanya ng may paghanga, naramdaman ni Ana ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang babaeng nasa paanan niya, si Doña Remedios, ay tila isang tuyong dahon na nilayasan na ng huling lakas. Ngunit ang lason ng kanyang huling sinabi ay nanatiling buhay sa hangin. Agad na pinalibutan sila ng mga security at medical team. Ang tunog ng mga mabilis na hakbang at ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malabong ingay na lamang sa pandinig ni Ana. Nakatayo siya doon. Ang kanyang matingkad na pulang gown ay tila isang dagat ng dugo sa gitna ng puting sahig, habang mahigpit niyang hawak ang itim na sobreng iniwan ni Remedios. Ma'am Ana, kailangan niyo pong lumayo muna. Kami na ang bahala rito, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi kumikilos si Ana. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maputlang mukha ni Remedios. Ang maskara ng pagiging matapang na CEO ay unti-unting nadudurog. At ang lumalabas ay ang mukha ng isang batang babaeng uhaw sa katotohanan. Pagkalipas ng isang oras, sa loob ng isang pribadong waiting room sa ospital, nakatitig si Ana sa itim na sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Sa loob nito, nakita niya ang isang lumang birth certificate at isang larawan ng isang sanggol na nakabalot sa isang asul na kumot. Sa likod ng larawan, may nakasulat na petsa at isang pamilyar na pangalan ng isang orphanage na matagal nang sarado. Hindi ito maaari, bulong ni Ana. Sabi ni Itay, kaming dalawa lang. Nagmadali siyang pumunta sa silid ni Mang Tomas. Ang matanda ay gising na. Nakaupo sa kanyang higaan habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan, tila handa na sa anuman. Ngunit nang makita niya si Ana na hawak ang sobre, ang kapayapaang yon ay napalitan ng isang matinding takot. Itay, ano ito? Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay basad. Bakit sinabi ni Remedios na may kapatid ako? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Napabuntong hininga si Mang Tomas. Ang bawat hininga niya ay tila isang mabigat na pasanin. Anak, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Ang kapatid mo, ang kambal mo, ay kinuha nila noong gabing mamatay ang nanay mo. Kambal? Halos hindi makapagsalita si Ana. Ibig sabihin, buhay siya? Nasaan siya, Itay? Iyon ang hindi ko alam, Ana. Hikbi ng matanda. Ang sabi ni Victor noon, kapag nagsalita ako tungkol sa imperyo, papatayin nila ang batang iyon. Ginamit nila ang kapatid mo para manahimik ako sa loob ng 18 taon.
Akala ko ay patay na siya dahil wala na silang balita sa akin. Sa sandaling yon, naramdaman ni Ana ang isang matinding galit na humahalo sa kanyang pangungulila. Ang pamilyang akala niya ay kinuha na ng apoy ay may isang pirasong naiwan pala sa dilim. Lumabas si Ana ng silid. Ang kanyang isip ay gulo-gulo. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Marco sa kanyang wheelchair, nakatingin sa pintuan ng ICU kung saan naroon si Remedios. Ana, tawag ni Marco. Narinig ko ang lahat. Ang kapatid mo, alam ko kung nasaan siya. Napatigil si Ana. Tiningnan niya si Marco naghahanap ng anumang tanda ng panlilinlang, ngunit ang tanging nakita niya ay ang tapat na pagsisisi. Ang nanay ko, bago siya mawala ng malay kanina sa party, may ibinigay siyang susi sa akin, sabi ni Marco habang iniaabot ang isang maliit na silver key. Ito ang susi sa isang safety deposit box sa lumang opisina ni Victor. Doon nakatago ang lahat ng sikretong hindi niya masabi, pati ang tungkol sa batang kinuha nila. Bakit mo ito ibinibigay sa akin, Marco? Tanong ni Ana. Nanay mo ang masisira dito. Dahil gusto ko nang matapos ang lahat ng ito, Ana. Mahinang sagot ni Marco. Gusto ko nang magbayad sa lahat ng kasalanan namin. Ang kapatid mo, karapatan mong mahanap siya. Kinuha ni Ana ang susi. Ang malamig na metal ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Nulit bago siya makakilos, isang malakas na alarma ang tumunog mula sa loob ng ICU. Ang mga nurse at doktor ay nagmamadaling pumasok sa silid ni Doña Remedios. Code Blue! Prepare the defibrillator! Sigaw ng isang nurse. Nanlumo si Marco. Habang pinapanood niya ang pakikipaglaban ng kanyang ina sa kamatayan, napagtanto niya na ang bawat maskara ay nahulog na, at ang tanging natira na lamang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang mga pagkakamali. Samantala, binuksan ni Ana ang safety deposit box sa tulong ni Gabriel. Sa loob nito, nakita niya ang isang file na may pangalang Project Sibling. Binuksan niya ang folder at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang larawan ng kanyang kapatid sa kasalukuyang panahon ay naroon. Hindi ito isang estrangero. Ang mukha ng taong nasa larawan ay ang taong laging nasa tabi niya. Ang taong pinagkatiwalaan niya sa lahat ng kanyang mga plano. Sino ang tunay na kapatid ni Ana? At paano niya tatanggapin na ang taong akala niya ay kakampi ay may mas malalim palang motibo sa likod ng kanyang pananatili sa imperyo? Gabriel? Bakit ikaw? Ang tanong na iyon ay tila isang piraso ng basag na salamin na bumara sa lalamunan ni Ana. Sa loob ng madilim na silid kung saan nakatago ang mga dokumento ng imperyo, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na sinag mula sa screen ng kanyang tablet. Sa larawan, ang sanggol na may asul na kumot ay may isang maliit na nunal sa ilalim ng kanang tenga. Isang marka na nakikita niya araw-araw sa lalaking laging nakatayo sa kanyang likuran bilang proteksyon. Dahan-dahang lumingon si Ana kay Gabriel, na noon ay nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ay balot ng anino. Walang bakas ng gulat sa mga mata ng lalaki. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na lungkot na tila sandaang taon ang dinadala. Kaya mo ba ako tinulungan, Gabriel? Dahil magkadugo tayo? O dahil bahagi rin ito ng plano ni Victor? Ang tinig ni Ana ay gulo-gulo, punong-puno ng pagtataksil. Hindi ako kailanman naging tauhan ni Victor, Ana. Mahinang sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may pamilyar na timpla na ngayon lamang naramdaman ni Ana, ang timpla ng isang kapatid. Kinuha ako ni Victor para gawing panigurado. Pinalaki ako sa malayo, pinag-aral, at pinaniwalang patay na ang pamilya ko. Ngunit bago mamatay si Lolo Samuel, nahanap niya ako. Siya ang nagsabi sa akin ng katotohanan. Ang pananatili ko sa tabi mo, iyon ang huling hiling niya upang matiyak na sa iyong pagbabalik, hindi ka mag-iisa. Hindi nakapagsalita si Ana. Ang bawat sandali ng kanyang paghihirap, ang bawat gabing umiiyak siya dahil sa pang-aapi ni Doña Remedios, ay may isang taong nanonood na pala na nagmula sa kanyang sariling laman. Ang hapdi ng katotohanan ay mas matindi pa sa sugat ng pagsabog sa Pier 4. Sa labas ng silid, ang tunog ng gulong ng wheelchair ay bumasag sa katahimikan. Pumasok si Marco,
Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga binti ay nakabalat pa rin ng benda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ana, puno ng pagsusumamo na tila isang taong humihingi ng huling hatol bago ang betayan. "Ana, nalaman mo na ba?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Alam mo rin ba ito, Marco? Na ang kapatid ko ay nasa harap ko lang pala sa lahat ng pagkakataong niloloko niyo ako? Sumbat ni Ana. Ang kanyang put ay muling nag-aapoy. "Hindi ko alam na si Gabriel ang kapatid mo, Ana, pero alam ko ang tungkol sa Project Sibling. Yun ang ginagamit ni Mama para takutin si Mang Tomas," hikbi ni Marco. "Gusto kong humingi ng tawad, hindi lang para sa mga magulang ko, kundi para sa sarili kong sugat, ang sugat ng pagiging duwag." Dahan-dahang hinawakan ni Marco ang kanyang dibdib, kung saan naroon ang peklat mula sa pagsabog. "Akala ko, ang pagliligtas ko kay Mang Tomas sa warehouse ay sapat na para mabura ang lahat. Pero napagtanto ko, ang tunay na sugat ay hindi iyong nasa balat. Yung sugat na iniwan ko sa puso mo, iyon ang hinding-hindi ko na mahihilom." Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang lumapit si Ana at tinitigan ang sugat ni Marco. Sa unang pagkakataon, hindi put ang naramdaman niya, kundi isang matinding pagod. Ang paghihiganti ay tila isang mabigat na sako ng buhangin na gusto na ning ibaba. "Marco, ang patawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa. Ibinibigay ito dahil ang pusong nagpapatawad ay gusto ng lumaya," mahinang sabi ni Ana. "Pero hindi ibig sabihin yon ay babalik tayo sa dati. Ang basag na baso, kahit pagdikitin mo pa, ay may lamat pa rin." Tumalikod si Ana at hinarap ang kanyang kapatid si Gabriel. "Kung ikaw nga ang kambal ko, bakit hindi mo sinabi agad? Bakit hinayaan mo akong magdusa ng mag-isa sa kamay ng mga Valderrama?" "Dahil kailangan mo matutong lumaban, Ana. Ang imperyo ay hindi para sa mahihina," sagot ni Gabriel, ngunit may isang luhang tumakas sa kanyang mata. "At dahil may isa pa tayong kaaway na mas malakas kay Victor." Ang taong nag-utos kay Victor na itumba ang sasakyan ni Inay, nanlaki ang mga mata ni Ana. "Ano? May mas mataas pa kay Victor?" "Ang kompetisyon sa negosyo ay madugo, Ana. Ang lolo ni Clara, si Don Segismundo Monteverde. Siya ang utak ng lahat. At hanggang ngayon, balak niyang ubusin ang lahi ng imperyo upang makuha ang mga lupain natin sa probinsya." Pagbubunyak ni Gabriel. Biglang bumukas ang pinto at isang tauhan ni Gabriel ang pumasok na balisa. "Sir, ang ospital! May mga armadong lalaki na pumasok sa silid ni Mang Tomas. Kinuha nila ang matanda." Nabitawan ni Ana ang tablet. Ang kanyang mundo ay muling nayanig. Hindi pa tapos ang laban. Ang akala niyang wakas ay simula pa lamang ng isang mas mapanganib na yugto. Sino ang mga lalaking kumuha kay Mang Tomas? At kaya bang isakripisyo ni Ana ang lahat ng yaman ng imperyo para sa kaligtasan ng kanyang ama? Na yung alam na niyang ang tunay na kalaban ay ang pamilya ni Clara? Wala na siya, Ana. Wala na ang tatay. Ang mga salitang iyon ni Gabriel ay tila isang malamig na hanging pumasok sa silid ng ospital, na nagpatayo ng balahibo ni Ana at nagpatigil sa kanyang mundo. Ang kama kung saan nakahiga kanina si Mang Tomas ay bakante na. Tanging ang mga nakakabit na tubo na ngayon ay nakalaylay na lamang sa sahig at ang nag-iisang tsinelas ng matanda ang naiwan. Ang amoy ng rubbing alcohol ay tila naging amoy ng kamatayan, isang paalala na sa gitna ng kanyang pagbawi sa yaman, ang kanyang tanging yaman sa buhay ay muling ninakaw. Napahawak si Ana sa gilid ng kama. Ang kanyang tuhod ay nanghihina. "Hindi maaari. Kararating lang natin dito. Paano nila nagawa ito sa loob ng isang ospital?" "Don Segismundo Monteverde," boses ni Gabriel, na ngayon ay puno ng galit na kasing talim ng labaha. "Hindi siya basta negosyante, Ana. He owns the board of this hospital. Ang bawat sulok dito ay may mata at tenga siya. Mali tayo ng kinalaban. Akala natin ay si Victor ang dulo, pero siya ay aso lamang ni Segismundo." Biglang tumunog ang intercom sa loob ng silid. Isang boses na tuyo at garalgal boses ng isang matandang sanay sa pag-uutos at pagwasak ng buhay.
ang umalingaw-ngaw. Miss Imperio, simula ni Don Segismundo. Ang iyong ama ay ligtas sa ngayon. Ngunit ang mga lupain sa San Nicolas, ang mga lupang ipinagdamot ng iyong lolo sa akin sa loob ng 3 dekada, ay kailangan kong makuha. Mayroon kang 2 oras para dalhin ang mga orihinal na titulo sa aking mansyon. Kung hindi, ang susunod na makikita mo ay ang iyong ama na nakabalot sa puting kumot, katulad ng hitsura ng nanay mo nun. Pinatay ang intercom. Ang katahimikan sa silid ay tila isang sumasakal na kamay sa leeg ni Ana. "Ana, let me handle this," sabi ni Gabriel habang kinukuha ang kanyang baril sa likuran. "I have my men. Susugod kami." "Hindi," pigil ni Ana. "Panood na ako sa dugo, Gabriel. Pagod na ako sa taguan. Kung gusto niya ng giyera, ibibigay ko sa kanya. Pero hindi sa parang inaasahan niya." Humarap si Ana kay Marco, na kanina pa nakikinig mula sa kanyang wheelchair. Ang mga mata ni Marco ay puno ng lungkot, ngunit may isang bagong determinasyon na sumisibol doon. "Marco, kailangan ko ang tulong mo," sabi ni Ana. "Alam ko ang sikreto ng Monteverde Estate. Alam ko kung saan itinatago ni Clara ang kanyang mga iligal na transaksyon. Bilang dating kasintahan niya, alam mo ang code ng vault sa lumang library nila, di ba?" Napatigil si Marco. Ang pagpasok sa mansyon ng mga Monteverde ay parang pagpapakamatay. "Ana, it's too dangerous. Segismundo is a killer." "Mas mapanganib ang manatiling biktima, Marco," tugon ni Ana habang hinahawakan ang kamay ni Gabriel. Isang golden moment ang namagitan sa kambal. Isang mahigpit na pagkakahawak na nagsasabing hindi na sila muling maghihiwalay. "Gabriel, ihanda mo ang lahat ng media. Gusto kong ang bawat hakbang ko patungo sa mansyon ni Segismundo ay mapanood ng buong bansa. Hindi niya magagalaw ang tatay ko kung ang buong mundo ay nakatingin." Ito ang bagong landas ni Ana. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Hindi na siya ang biktima ng teleserye. Siya na ang magsusulat ng sarili niyang wakas. Sa loob ng sasakyan, patungo sa kuta ng mga Monteverde, dahan-dahang kinuha ni Ana ang isang lumang litra to ni Mang Tomas. "Pang-ako, Itay, iuuwi kita. At pagkatapos nito, wala nang kailangang yumukos sa kahit kanino." Pagdating nila sa malaking gate ng mga Monteverde, ang ulan ay muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ulan ng pighati. Ito ay ulan na tila naghuhugas sa maruming kalsadang tinahak nila. Bumaba si Ana, suot ang kanyang itim na trenchcoat. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Bumukas ang malaking pinto at lumabas si Clara, suot ang isang mapang-uyam na ngiti. "Akala mo ba ay mananalo ka, Ana? You're just a driver's daughter playing CEO. My grandfather will crush you like a bug." Tumingin si Ana kay Clara at pagkatapos ay sa kamera ng mga reporter na nasa likuran niya. "Clara, ang oras ng pananakot ay tapos na. Segismundo, ilabas mo ang tatay ko." Isang malakas na putok ang narinig mula sa loob ng mansyon na sinundan ng isang matinding hiyaw ng isang matanda. "Itay!" sigaw ni Ana habang pilit na tumatakbo papasok sa kabila ng mga armadong lalaking humaharang sa kanya. Sino ang tinamaan ng putok na yon? At sapat ba ang tapang ni Ana upang harapin ang tunay na halimaw ng kanyang nakaraan o ang bagong landas na kanyang pinili ay hahantong lamang sa isang mas masakit na trahedya? Ang tunog ng pagputok ng baril ay tila isang kidlat na gumuhit sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang kasunod nitong katahimikan ang mas nakakabingi. Sa loob ng marangyang library ni Don Segismundo, ang usok mula sa pulbura ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng mga lumang libro at mamahaling alak. Ang hiyaw na narinig ni Ana ay hindi mula sa kanyang ama, kundi mula kay Clara, isang hiyal na matinding takot habang pinapanood ang kanyang lolo na dahan-dahang binitawan ang kanyang sandata. Hindi ang katawan ni Mang Tomas ang dumanak ang dugo, kundi ang braso ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos ang kanyang kambal upang harangin ang bala na para sa nasa kanilang ama. "Gabriel!" sigaw ni Ana habang patakbong lumapit sa kapatid. Ngunit bago pa man siya makarating, ang mga tauhan ng NBI at ang mga kamera ng media ay tuluyan ang nakapasok sa silid.
Ang bawat sulok ng mansyon ay nabalot ng liwanag mula sa mga flashlight na tila mga bituin na bumaba upang ilantad ang kadiliman ng pamilya Monteverde. Nakatayo si Don Sigismundo sa gitna. Ang kanyang mukha ay naging abo sa putla. Ang kapangyarihang iningatan niya sa loob ng 30 taon ay naglaho sa loob lamang ng ilang segundo sa harap ng buong bansa. Tapos na ang paghahari mo, Sigismundo? Boses ni Ana, na ngayon ay kasing lamig ng yelo, ngunit may dalang init ng katarungan. Ang bawat buhay na sinira mo, ang bawat lupang ninakaw mo, ngayong gabi, ang lahat ng yon ay may pananagutan na. Habang pinuposasan si Sigismundo at Clara, mabilis na kinalaga ni Ana si Mang Tomas. Ang matanda ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha nang makita ang kanyang 2 anak, ang anak na pinalaki niya sa hirap at ang anak na akala niya ay nawala na habang buhay. Itay, nandito na kami. Bulong ni Ana habang mahigpit na niyayakap ang ama. Isang golden moment ang namagitan sa kanilang tatlo. Si Gabriel, kahit may sugat sa braso, ay nakangiting nakasandal sa kanila. Ang paghilom ay nagsisimula na, hindi sa gamot, kundi sa init ng yakap ng isang pamilyang muling nabuo. Makalipas ang 1 buwan, ang simoy ng hangin sa Hacienda Imperio sa San Nicolas ay amoy sariwang damo at bulaklak. Malayo sa ingay at polusyon ng Maynila, dito pinili ni Ana na dalhin ang kanyang ama at kapatid upang tuluyang magpagaling. Ang malawak na lupain na dati ay pinag-interesyan ng mga Monteverde ay isa ng santuwaryo para sa mga pamilya ng mga driver at manggagawa. Nakatayo si Ana sa beranda. Pinapanood sina Mang Tomas at Gabriel na nagtatanim ng mga punla sa hardin. Ang katahimikan ay payapa, isang katahimikang hindi na kailangang bantayan ng takot. Pumasok si Marco sa gate, dala ang isang simpleng bouquet ng mga puting bulaklak. Wala na ang kanyang wheelchair, ngunit bakas pa rin ang pag-ikas sa kanyang bawat hakbang. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, malayo sa bigat ng makaraang buwan. Ana, tawag niya. Huminto siya sa tapat ng hagdan, hindi nangangahas na pumasok ng walang pahintulot. Marco, it's good to see you walking. Sabi ni Ana, ang kanyang boses ay malambot na ngayon. Wala na ang talas ng galit. Narito ako para magpaalam, mahinang sabi ni Marco. Ang nanay ko, pumanaw na siya kagabi sa ospital. Bago siya nawala, iniwan niya ang sulat na ito para sa'yo. Patawad daw, Ana. Patawad sa lahat. Inabot ni Marco ang isang lukot na papel. Binasa ito ni Ana sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Doña Remedios ay puno ng pagsisisi. Isang kumpisal ng isang babaeng na bulag ng ambisyon at maling pag-ibig. Pupunta ako sa probinsya ng tatay ko, patuloy ni Marco. Gusto kong magsimulang muli. Gusto kong maging taong karapat-dapat sa pangalang iniwan niya. Kahit na hindi kami tunay na magkadugo, Ana, hindi ko makakalimutan ang kabutihang ipinakita mo sa kabila ng lahat. Mag-iingat ka, Marco, tugon ni Ana. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang gabi. Pero sa bawat hakbang mo palayo sa dilim, mas lumalapit ka sa liwanag. Tumalikod si Marco at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ana na ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa pasakit ay tuluyan ng naputol. Ang pag-ibig na namatay ay naging isang mahalagang aral na lamang. Pag-alis ni Marco, lumapit si Gabriel sa kanya. Handa ka na ba, Kambal? Ang board meeting para sa bagong foundation ay magsisimula na bukas. Tumingin si Ana sa langit, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit. Handa na ako, Gabriel. Pero bago yon, gusto ko muna samahan si Itay na magkape sa ilalim ng puno. Yon ang tunay na yaman na ipinaglaban natin. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa hardin, isang itim na kotse ang huminto sa labas ng malaking gate. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng kore ang bumaba at may iniabot na isang legal na dokumento kay Gabriel. Para kay Miss Ana Imperio, sabi ng lalaki. Binuksan ni Ana ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi pa pala tapos ang mga sorpresa ng imperyo. Ang huling habilin ni Lolo Samuel ay mayroon palang isang nakatagong sugnay,
isang sugnay na magbabago muli sa takbo ng kanilang buhay sa San Nicolas. Ano ang nakasulat sa huling testamento ni Lolo Samuel? At handa na ba ang pamilya Imperyo na harapin ang isang katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng lupain ng San Nicolas? Naninginig ang mga daliri ni Ana habang binabasa ang huling pahina ng testamento ni Lolo Samuel. Ang bawat salita ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay, nagpapaalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa taas ng gusali, kundi sa lalim ng pundasyon ng pagkatao. Ang huling sugnay, pulong ni Ana. Sinasabi rito na ang lahat ng shares ng imperyo sa San Nicolas ay hindi mapupunta sa akin o kay Gabriel, kundi sa isang kooperatiba na pangumunahan ng mga dating driver ng kumpanya. At ang selyong hawak ko. Ito ay mawawala ng bisa kung hindi ko pipirmahan ang pagsuko ng kontrol sa lupain sa loob ng 48 oras. Napatigil ang lahat sa loob ng silid. Ang hangin ay tila naging mabigat. Ibig sabihin, ang yaman na ipinaglaban ni Ana, ang imperyong binuo ng kanyang lolo, ay kailangan niyang bitawan upang matupad ang tunay na pangarap ng matanda, ang ibalik ang lupa sa mga taong nagbungkal nito. Isang pagsubok, sabi ni Gabriel habang nakatingin sa kapatid. Gusto ni Lolo na malaman kung naging katulad ba tayo ni na Victor at Sigismundo. Kung lalamunin din ba tayo ng kasakiman na yung nasa itaas na tayo? Tumingin si Ana kay Mang Tomas. Ang matanda ay tahimik lang, humihigop ng mainit na kape habang nakatanaw sa malawak na bukirin. Anak, ang tunay na hari ay hindi iyong may pinakamaraming ginto, kundi iyong may pinakamaraming taong pinaglilingkuran ng tapat. Ang desisyon ay nasa iyo. Ito ang huling pagsubok. Kung pipirmahan ni Ana ang dokumento, mawawala ang halos 40% ng net worth ng Imperyo Group. Hihina ang kanyang kontrol sa Board of Directors. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, mananatili siyang reyna ng isang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga lihim at pagsasamantala. Gabriel, ihanda ang sasakyan, utos ni Ana. Babalik tayo sa Maynila. Pero bago yon, dadaan tayo sa lumang garahe ni Itay. Sa pagbabalik nila sa lungsod, ang bawat kalsadang dinadaanan ng kanilang sasakyan ay tila nagpapaalala kay Ana ng kanyang pinagmulan. Ang mga usok ng jeep, ang ingay ng mga sidewalk vendor, at ang pawis ng mga driver sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nang makarating sila sa lumang garahe, nakita ni Ana ang mga dating kasamahan ni Mang Tomas. Ang mga mukha nila ay puno ng pagod. Ngunit nang makita nila ang pamilya Imperyo, ang kanilang mga mata ay nagningning sa pag-asa. Ma'am Ana, totoo po ba? Sabi nila, magkakaroon na raw kami ng sariling kooperatiba? Tanong ng isang matandang driver. Ang boses ay puno ng pang-inginig. Tiningnan ni Ana ang selyo sa kanyang kamay. Ang gintong kumikinang sa ilalim ng araw. Isang golden moment ang naganap nang iabot ni Ana ang selyo kay Mang Tomas. Itay, kayo ang magtatak ng huling pahina, sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang yaman ng imperyo ay hindi para sa akin. Ito ay para sa kanila. Ibinabalik ko ang kumpanya sa mga taong tunay na nagmamay-ari nito, pumirma si Ana. Ang bawat stroke ng kanyang panulat ay tila pagputol sa huling hibla ng kanyang pagiging biktima. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang paghihiganti ay natapos na, at ang katarungan ay naging serbisyo. Ngunit habang nagdiriwang ang mga driver, isang itim na van ang huminto sa tapat ng garahe. Bumaba ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit, ang Board of Directors ng Imperyo Group na pinamumunuan ng mga dating kakampi ni Victor. Miss Ana Imperyo, boses ng isang matandang direktor na tila lason sa gitna ng selebrasyon. Ang ginawa mo ay isang paglabag sa fiduciary duty sa mga stockholders. Ngayong oras na ito, ang board ay nagkakaisang bumoto para tanggalin ka bilang CEO. Wala ka ng kapangyarihan sa kumpanyang ito. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay tila isang nagbabantang bagyo. Wala na akong kapangyarihan bilang CEO. Sagot ni Ana habang dahan-dahang lumalapit sa direktor. Pero kalimutan niyo na yata.
Ako pa rin ang nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng inyong main office. At ang lupang yon? Isinama ko sa donasyon sa kooperatiba ngayong minuto lang. Nanlaki ang mga mata ng mga direktor. Ang huling alas ni Ana ay hindi yaman, kundi ang pagpili na huwag magkaroon nito. Ngunit, sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa dikalayuan. Hindi ambulansya, hindi pulis. Ito ay isang fire truck na patungo sa direksyon ng Imperio Tower. "Ma'am, ang tower!" Sigaw ni Gabriel habang nakatingin sa kanyang telpon. "May nagset ng apoy sa archives room. Lahat ng dokumento ng kumpanya nasusunog na." Sino ang gustong sunegin ang kasaysayan ng imperyo ngayong nakuha na ng mga manggagawa ang kanilang katarungan? At sapat ba ang sakripisyo ni Ana upang mailigtas ang legacy ng kanyang lolo? O ang lahat ay muling magiging abo sa huling sandali? Hayaan niyo nang matupok ang gusali. Wag lang ang mga tao sa loob. Ang bato at semento ay kayang palitan, pero ang buhay ng bawat manggagawa ay hindi kailanman mababayaran. Ang tinig ni Ana ay pumailan lang sa gitna ng kaguluhan, matatag at puno ng awtoridad sa kabila ng makapal na usok na bumabalot sa paanan ng Imperio Tower. Ang naglalagablab na apoy mula sa archives room sa itaas ay tila isang dambuhalang hayop na dahan-dahang lumalamon sa kasaysayan ng kumpanya. Ngunit sa halip ng mga dokumento o ang gintong selyo, ang ipag-utos niyang iligtas, ang kanyang mga kamay ay nakaturo sa mga pintuan kung saan nagtatakbuhan ang mga janitor, gwardiya, At mga empleyadong nakulong sa loob. Ito ang huling laban ng imperyo. Ang mga direktor na kanina lang ay nagmamayabang sa kanilang kapangyarihan ay nagkakagulo na ngayon. Pilit na isinasalba ang kanilang mga mamahaling gamit habang tinataboy ang mga maliliit na empleyado. Ngunit si Ana, kasama si Gabriel, ay tumayo sa gitna ng panganib upang maging gabay ng mga taong walang ibang matakbuhan. Sa gitna ng usok, isang figura ang mabilis na tumakbo papasok sa nag-aapoy na lobby, si Marco. Sa kabila ng kanyang sugatang binti, hindi siya nag-atubili. Nakita niya ang isang matandang utility worker na naipit sa ilalim ng bumagsak na kisame. Sa isang sandali ng wagas na kabayanihan, binuhat ni Marco ang lalaki, isang taong dati ay hindi niya man lang tinitingnan, at inilabas sa ligtas na lugar. Nang sa wakas ay humupa ang apoy sa tulong ng mga bumbero. Ang Imperio Tower ay nananatiling nakatayo bagaman itim at wasak ang ilang bahagi nito. Ngunit sa labas, sa malawak na kalsada, isang kakaibang eksena ang nabubuo. Ang daan-daang driver ng taxi, mga mekaniko at mga pamilyang tinulungan ni Ana ay nagbuklod-buklod. Sila ang naging pader na humarang sa mga direktor na nagtatangkang tumakas bit-bit ang mga nakaw na pondo. "Tapos na ang inyong oras," sabi ni Ana habang nakaharap sa mga tiwaling opisyal. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ang kanyang damit ay punit-punit, ngunit ang kanyang tindig ay mas marangal pa sa sinumang reyna. Ang imperyo ay hindi ang gusaling ito. Ang imperyo ay ang bawat taong naririto na naniwalang ang danggal ay mas mahalaga kaysa sa inyong mga shares. Dinala ng mga pulis ang mga direktor, kasama na ang huling mga kasabwat ni Victor. Sa gitna ng dilim at tabo, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilip. Lumapit si Marco kay Ana, hinihingal at pagod na pagod. "Ana, ang mga dokumento sa archives, nawala ang lahat. Ang titulo ng mga lupa, ang mga shares, lahat ay naging abo." Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ana. Kinuha niya ang kamay ng kanyang ama si Mang Tomas at ng kanyang kapatid na si Gabriel. "Hindi kailangan ng papel para patunayan ang pag-aari ng isang puso, Marco," mahinang tugon ni Ana. "Ang katotohanan ay nakatatak na sa isipan ng mga tao. Ang San Nicolas ay malaya na. At ang imperyo ay muling isisilang. Hindi bilang isang kumpanya, kundi bilang isang pamilya." Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang ang mga driver ay sabay-sabay na nagbusina ng kanilang mga taxi, isang malakas at masayang tunog na tila, isang symphony ng tagumpay. Hindi ito tunog ng karangyaan, kundi tunog ng pagkilala sa isang babaeng hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Ang tagumpay ni Ana
ay hindi nasusukat sa bilyong pisong na isalba, kundi sa katotohanang sa huling pagkakataon, pinatunayan niya na ang isang anak ng driver ay kayang magtayo ng isang kaharian kung saan ang lahat ay pantay-pantay. Niyakap ni Ana si Mang Tomas habang ang luha ng kagalakan ay humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ang sugat ng nakaraan ay dahan-dahan nang naghihilom sa ilalim ng bagong araw. Lumipas ang mga panahon na tila mga pahina ng isang makulay na nobela. Ang mga sugat na dati ay nagnanaknak sa hapdi ay dahan-dahan nang naging mga peklat, mga paalala hindi ng sakit, kundi ng tagumpay at katatagan. Sa bayan ng San Nicolas, kung saan ang luntiang bukirin ay humahalik sa asul na langit, isang bagong kabanata ang ganap ng nakasulat. Nakatayo si Ana sa harap ng puntod ng kanyang ina. Wala na ang naglalagablab na puot sa kanyang dibdib. Ang tanging naroon ay ang samyo ng mga sariwang bulaklak at ang katahimikan ng isang pusong nakahanap na ng kapayapaan. Sa tabi niya, nakatayo si Gabriel, ang kanyang kambal, na ngayon ay katuwang niya sa pagpapatakbo ng Imperio Foundation. Ang kanilang pagkakaisa ay tila isang matibay na haligi na hindi na muling mabubuwag ng anumang lihim o kasakiman. Nakikita mo ba, Inay? Mahinang bulong ni Ana habang hinahaplos ang malamig na marmol. Ang danggal na kinuha nila sa atin, na ibalik na natin ng may kasamang pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Mang Tomas, na ngayon ay maaliwalas na ang mukha at wala na ang bakas ng kapaguran. Hawak niya ang isang lumang susi, ang susi ng kanyang unang taxi. Kahit na sila na ang nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng transportasyon, pinili pa rin ng matanda na magtayo ng isang maliit na paaralan para sa mga nagnanais maging driver, kung saan ang unang itinuturo ay hindi ang pagmamaneho, kundi ang paggalang sa sarili at sa kapwa. Anak, handa na ang lahat sa kooperatiba, sabi ni Mang Tomas ng may ngiti. Naghihintay na ang mga kasamahan natin para sa unang anihan. Habang naglalakad sila pabalik sa hacienda, isang pamilyar na bulto ang nakita ni Ana sa di kalayuan. Si Marco. Nakasuot siya ng simpleng damit at may bitbit na mga kagamitan sa pagsasaka. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang sandali, ang lahat ng pait ng nakaraan ay natunaw sa isang tapat na pagtango. Napatawad na ni Ana si Marco. Hindi dahil sa nararapat ang lalaki sa kanyang pag-ibig, kundi dahil ayaw na ni Ana na magdala ng anumang bigat sa kanyang paglalakbay. Si Marco ay nakahanap na rin ng sarili niyang landas, isang landas ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Malayo sa karangyaan dati ay pilit na sumasakal sa kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng pawis ni Marco sa bukid ay ang kanyang paraan ng pagbaba at sa mga pagkakamaling nagawa ng kanyang pamilya. Ang Imperio Group ay hindi na lamang isang kumpanya ng mga sasakyan at gusali. Ito ay naging simbolo ng pag-asa. Ang bawat driver na bumabiyahe sa ilalim ng kanilang pangalan ay alam na sila ay may proteksyon at dignidad. Ang hustisya ay nakamit hindi sa pamamagitan ng pagdurog sa kaaway, kundi sa pamamagitan ng pag-angat sa mga nasa ibaba. Tumingin si Ana sa malayo, sa direksyon kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng ginintuong kulay sa buong paligid. Naalala niya ang gabing binuhusan siya ng malamig na tubig ni Doña Remedios. Nung sandaling yon, akala niya ay katapusan na ng lahat. Ngunit yun pala ang mitsa na nag-alab upang matuklasan niya ang kanyang tunay na lakas. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga vault ng bangko o sa mga titulong ginto. Ito ay nasa bawat nangiti ng kanyang ama, sa bawat yakap ng kanyang kapatid, at sa katotohanang kaya niyang tumingin sa salamin ng may taas noong pagkilala sa sarili. Sa dulo ng lahat, ang tanging natira ay ang liwanag. Isang liwanag na nagmula sa pagsasakripisyo, pagpapatawad, at ang walang hanggang tagumpay ng danggal. Ang kwenta ni Ana, ang anak ng driver na naging reyna ng kanyang sariling tadhana, ay tapos na. Ngunit ang inspirasyong iniwan niya ay mananatiling buhay sa bawat kalsadang tatahakin ng mga tao niniwala na ang pangarap ay walang pinipiling pinagmulan.